Napakalakas ng palakpak ni Don Ricardo Alcantara habang nakaturo sa batang walang sapin sa paa na nanginginig sa harap ng titan na safe. $100 milyong sigaw niya na maingiting kayang magpalamig ng impyerno. Sa'yo lahat kapag nabuksan mo yung magandang bagay na yan, ano sa tingin mo munting daga ng kalye? Ang 5 negosyanteng nakapaligid kay Don Ricardo ay pumutok sa tawanan na napakalakas na ang ilan ay kinailangan pang punasan ang kanilang luha. Napaka-perpekto ng eksena. Isang 11 taong gulang na bata na may sirang-sirang damit na nagpapakita ng marumi niyang balat nakatingin sa pinakamahal na safe sa Pilipinas na parang isang mahiwagang bagay na nahulog mula sa langit. Ginto ito sigaw ni Ginoong Carlos Delgado, isang 49 taong gulang na real estate mogul, habang 2 kamay na ibinabagsak sa mesa. Ricardo Henyo Kasalibangan, sa tingin mo ba naiintindihan niya ang inaalok mo? Si Ginoong Marco Santos, 51 taong gulang, na tagapagmana ng parmasya, ay lumapit na may masamang kasiyahan na kumikislap sa kanyang mga mata. Marahil sa tingin niya ang 100 milyon ay parang 100 piso. O baka akala niya ay makakain niya iyon dagdag ni Ginoong Victor Garcia, isang 54 taong gulang na oil magnate na nagdulot ng panibagong alon ng malupit na tawanan. Si Aling Nena Reyes, 38 taong gulang, ay hawak ang kanyang mop na may nanginginig na mga kamay, kaya ang hawakan ng kahoy ay rhythmic na bumabangga sa sahig. Bawat pagbanga ay parang tambol na nagmamarka ng kanyang kahihiyan. Siya ang tagalinis ng gusali at nagawa niya ang di mapapatawad na pagkakamaling isama ang kanyang anak sa trabaho dahil wala siyang pera upang magbayad sa mag-aalaga dito. Ginoong Alcantara, bulong ni Aling Nena. Napakahina ng kanyang boses na halos hindi marinig sa gitna ng tawanan. Pakiusap, paalis na po kami. Hindi po gagalawin ng anak ko ang kahit ano. Nangangako po ako, tigil sigaw ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay humihiwa sa hangin na parang latigo. Kitang-kita ang pagkurap ni Aling Nena na parang pisikal siyang sinaktan ng mga salita. Humingi ba ako ng pahintulot sa iyo na magsalita? Sa loob ng 8 taon nilinis mo ang aking mga banyo nang hindi ko kinakausap at ngayon gusto mong guluhin ang aking pulong. Ang sumunod na katahimikan ay napakatindi na parang solido. Yumuko si Aling Nena, nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata at umatras hanggang sa halos dumikit siya sa dingding. Pinagmasdan siya ng kanyang anak na may kaawa-awang ekspresyon, isang halo ng sakit, kawalang magawa, at isang bagay na mas malalim na hindi dapat maramdaman ng isang 11 taong gulang na bata. Si Don Ricardo Alcantara, sa edad na 53, ay nakabuo ng kapalaran na $900 milyong, naging walang awa sa negosyo at malupit sa mga itinuturing niyang mas mababa. Ang kanyang opisina sa ika-42 palapag ay isang bastos na monumento sa kanyang ego. Mga bintanang mula sa sahig hanggang kisame na may panoramic na tanawin ng syudad, mga imported na muebles na mas mahal pa sa buong bahay, at ang Swiss na safe na binayaran niya ng katumbas ng 10 taong sweldo ni Aling Nena. Ngunit ang pinakanasiyahan si Don Ricardo ay hindi ang kanyang yaman kundi ang kapangyarihan na ibinibigay nito sa kanya upang gawin ito ipaalala sa mahihirap kung nasaan ang kanilang lugar sa mundo. Lumapit ka, bata. Utos ni Don Ricardo na may imperious na kilos. Tumingin ang bata sa kanyang ina na halos hindi mahahalata ang pagtango sa kabila ng mga luhang dumadaloy na ngayon sa kanyang pisngi. Lumakad siya ng maliliit na hakbang, ang kanyang mga paa na walang sapin ay nagiiwan ng marka ng dumi sa Italianong marmol na mas mahal bawat metro kuwadrado kaysa sa lahat ng pag-aari ng kanyang pamilya. Marunong ka bang magbasa? Tanong ni Don Ricardo, yumuko hanggang sa taas ng mata ng bata. Opo, sir. Mahina ngunit malinaw na sagot ng bata. At marunong kang bumilang hanggang 100. Opo, sir. Perpekto. Tumayo si Don Ricardo na may ngiti na nagpatawa sa ilan sa kanyang mga kasosyo ng maaga. Kaya naiintindihan mo ang ibig sabihin ng $100 milyong, di ba? Dahan-dahang tumango ang bata. Sabihin mo sa sarili mong mga salita, pagpipilit ni Don Ricardo na nakahalukip-kip. Ano para sa iyo ang $100 milyong? Lumunok ang bata, ang kanyang mga mata ay sandaling lumipat sa kanyang ina bago sumagot, ito ay mas maraming pera kaysa sa makikita namin sa buong buhay namin. Eksakto. Pumalakpak si Don Ricardo na parang tama ang sagot ng bata sa isang pagsusulit. Mas maraming pera ito kaysa sa makikita mo ng nanay mo, ng mga anak mo at ng mga anak ng mga anak mo. Ito ang uri ng pera na naghihiwalay sa mga taong tulad ko, sa mga taong tulad ninyo. Ricardo, nagiging malupit ka. Kahit para sa iyong mga pamantayan, komento ni Ginoong Antonio Gomez,
isang 57 taong gulang na investor bagamat ang kanyang ngiti ay nagpapahiwatig na nasiyahan siya sa palabas. Hindi ito kalupitan, Antonio, ito ay edukasyon. Sagot ni Don Ricardo nang hindi inaalis ang tingin sa bata. Tinuturuan ko siya ng isang mahalagang aral tungkol sa totoong mundo. Ang ilan ay ipinanganak upang maglingkod, ang ilan ay upang paglingkuran. Ang ilan ay naglilinis, ang ilan ay nagpaparumi, alam na may ibang maglilinis. Lumingon siya kay Aling Nena na desperado na sinusubukang maging hindi nakikita sa dingding. Ang nanay mo halimbawa, alam mo ba kung magkano ang kinikita niya sa paglilinis ng banyo? Umiling ang bata. Sabihin mo sa kanya, Nena. Utos ni Don Ricardo na may kinakalkulang kalupitan. Sabihin mo sa anak mo kung magkano ang halaga ng iyong dignidad sa labor market. Nagbukas ng bibig si Aling Nena ngunit walang lumabas na tunog. Ang luha ay dumadaloy na ngayon na parang tahimik na mga talon. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa paghikbi na sinusubukan niyang pigilan. Ayaw mong sabihin, pagpipilit ni Don Ricardo, na nasiyahan sa bawat segundo ng psikolohikal na torture. Sige, sasabihin ko, ang nanay mo ay kumikita sa isang buong buwan ng halagang ginagastos ko sa isang hapunan kasama ang aking mga kasosyo. Hindi ba ka mangha-mangha kung paano gumagana ang mundo? Mas maganda pa ito sa telebisyon, tawa ni Marco habang kinukuha ang kanyang telepono. Dapat nating i-record ito. Ginagawa ko na. Ipinakita ni Victor ang kanyang device na may mapanlinlang na ngiti. Direkta ito sa aming private group. Mamamatay sa kakatawa ang mga kaibigan namin sa club. Pinagmasdan ng bata ang buong eksena na may ekspresyon na unti-unting nagbabago. Ang paunang kahihiyan ay napapalitan ng ibang bagay, isang bagay na mas mapanganib, isang malamig at kinakalkulang galit na kumikislap sa kanyang mga mata na parang mga baga. Ngunit bumalik tayo sa ating laro. Binalik ni Don Ricardo ang kanyang atensyon sa safe, pinapatpat ang metal na parang isang mahalagang alagang hayop. Ang kagandahang ito ay isang Swiss-Tech titanium na direktang inangkat mula sa Geneva. Alam mo ba kung magkano ang halaga? Umiling ang bata. $3 milyong. Hinayaan ni Don Ricardo na lumutang ang numero sa hangin. Ang safe lamang ay mas mahal pa kaysa sa kikitain ng nanay mo sa 100 taon ng paglilinis ng aking mga banyo. Mayroon itong teknolohiyang militar, biometric scanners, mga barcode na nagbabago bawat oras. Talagang imposibleng buksan ng walang tamang kombinasyon. Kaya bakit po kayo nag-aalok ng pera para sa isang imposibleng bagay? Mahinang tanong ng bata. Nagulat si Don Ricardo sa tanong. Sandaling nag-alinlangan ang kanyang ngiti. Anong sabi mo? Kung imposible pong buksan ang safe, wala po kayong panganib na kailangan ninyong bayaran ng 100 milyon ulit ng bata na may simpleng lohika ngunit nakakapinsala. Kaya hindi po ito totoong alok, laro lang po ito para pagtawanan kami. Ang sumunod na katahimikan ay iba sa mga nauna. Nagkatinginan ang mga negosyante ng may pagkaalangan. Ipinahayag lamang ng bata ang pangunahing kalupitan ng laro ni Don Ricardo ng may brutal na kalinawan. Tingnan mo nga, tawa ni Carlos, ngunit pilit ang tunog nito. May utak din pala ang bata. Walang silbi ang utak ng walang edukasyon. Nabawi ni Don Ricardo ang kanyang composure bagamat may nawala sa kanyang boses. At ang edukasyon ay nangangailangan ng pera na wala ang mga taong tulad mo. Ang tatay ko po ang nagsabi ng kabaligtaran. Sagot ng bata. Ang kanyang boses ay mahina pa rin ngunit nagkaroon ng katatagan na ikinagulat ng lahat. Ang tatay mo, nangungutya si Marco. At nasaan ang tatay mo ngayon? Masyadong abala para alagaan ang sarili niyang anak. Patay na po siya, sabi ng bata nang walang anumang emosyon. Ngunit huminga ng malalim si Aling Nena na umalingaw-ngaw sa buong opisina na parang isang tahimik na iyak ng sakit. Ang salita ay bumagsak sa silid na parang bomba. Kahit ang pinakasistiko na negosyante ay nakaramdam ng isang bagay na hindi komportable na gumagalaw sa kanilang mga tiyan. Nakatawid sila sa isang linya ng hindi nalalaman. Ikinalulungkot ko, bulong ni Don Ricardo. Bagamat ang mga salita ay tunog walang laman kahit para sa kanya mismo, hindi po ninyo nararamdaman. Tiningnan siya ng bata ng direkta sa mata na may intensidad na nagpahakbang kay Don Ricardo nang hindi sinasadya. Kung nararamdaman ninyo, hindi po ninyo gagawin ito. Bata, mag-ingat ka sa pakikipag-usap mo sa akin, babala ni Don Ricardo. Nararamdaman na nawawalan na siya ng kontrol sa sitwasyon. O ano po? Tanong ng bata na may katahimikan na nakakatakot para sa isang bata. Sisantehin ninyo ang nanay ko. Kukunin ninyo ang trabaho namin na halos hindi sapat para kumain. Gagawin ninyo kaming mas mahirap kaysa sa dati. Bawat tanong ay parang sampal.
Napagtanto ni Don Ricardo na lubos niyang minamaliit ang batang ito. Akala niya ang kahirapan ay katumbas ng katangahan. Ang tatay ko po ay isang security engineer. Patuloy ng bata habang dahan-dahang lumalakad patungo sa safe. Nangangarap po siya ng mga sistema ng proteksyon para sa mga bangko at kumpanya. Tinuruan po niya ako tungkol sa mga code at algorithm habang nagtatrabaho sa bahay. Sabi niya ang mga safe ay hindi lang metal at teknolohiya, psikolohiya po iyon tungkol po sa pag-unawa kung paano mag-isip ang mga tao. Ang 5 negosyante ngayon ay nakatingin ng tahimik na bighani sa kabila ng kanilang sarili. At ano ang itinuro niya sa iyo tungkol sa mga tao? Tanong ni Don Ricardo. Bagamat isang bahagi niya ay ayaw nang marinig ang sagot. Inilagay ng bata ang kanyang kamay sa malamig na ibabaw ng metal. Ang kanyang mga daliri ay sinusundan ang digital control panel ng may kakaibang pagiging pamilyar. Tinuruan niya ako na ang mayayamang tao tulad ninyo ay bumibili ng pinakamahal na safe, hindi dahil kailangan nila ang pinakamahusay na seguridad, kundi dahil gusto nilang ipakita na kaya nilang bayaran ang pinakamahusay na seguridad. Ito ay tungkol sa ego, hindi sa proteksyon. Kalokohan yan, protesta ni Antonio, ngunit kulang sa pananalig ang kanyang boses. Opo, lumingon ang bata sa kanya. Kung gayon, sabihin ninyo sa akin, ano po ang nakaimbak sa safe ninyo, Ginoong Alcantara? Isang bagay po ba na hindi ninyo talaga kayang mawala o mga bagay lang na binili ninyo dahil kaya ninyong bilhin naramdaman ni Don Ricardo? Na parang bawat salita ay direktang suntok sa kanyang kaluluwa dahil tama ang bata. Ang kanyang safe ay naglalaman ng mga alahas na hindi niya kailanman ginagamit, mga dokumento na maaaring kopyahin at pera na isang hindi gaanong mahalagang bahagi ng kanyang kabuuang yaman. Wala siyang nakaimbak na hindi mapapalitan. Ang tatay ko po ay nagsabi na nalilito ang mga tao sa presyo at halaga. Patuloy ng bata, ang kanyang boses ay nagkaroon ng autoridad na tila imposibleng para sa kanyang edad. Nagbabayad po kayo ng milyon-milyon para sa mga bagay na walang tunay na halaga at hinahamak ang mga taong may halaga ngunit walang pera upang ipakita ito. Sapat na, sabi ni Don Ricardo, ngunit mahina ang kanyang boses. Hindi ako pumunta rito para makatanggap ng leksyon sa pilosopiya mula sa isang bata. Hindi po kayo pumunta rito para ipahiya ang nanay ko. At ako, sagot ng bata ng may brutal na katapatan na parang kutsilyo. Pumunta po kayo rito para ipaalala sa amin na kami ay mahirap at kayo ay mayaman. Pumunta po kayo rito para maramdaman ninyong mas superior kayo. Ngunit ang hindi ninyo inaasahan ay alam ko ang isang bagay na hindi ninyo alam. At ano ang alam mo na hindi ko alam? Tanong ni Don Ricardo nang nangungutya bagamat mas hindi siya sigurado kaysa kanina. Ngumiti ang bata sa unang pagkakataon, ngunit hindi ito ngiti ng kagalakan. Ito ay isang ngiti na may sinaunang kaalaman sa likod nito, karunungan na nagmula sa pagdurusa. Alam ko po kung paano buksan ang safe ninyo. Ang 5 salita ay bumagsak sa silid na parang parusang kamatayan. Lahat ng negosyante ay nanatiling ganap na hindi gumagalaw, pinoproseso ang imposibleng narinig nila. Nagsisinungaling ka, sabi ni Don Ricardo. Ngunit may panginginig sa kanyang boses na nagbubunyag ng kanyang kawalang katiyakan. Gusto niyo po bang patunayan ko? Tanong ng bata na may parehong hindi matitinag na katahimikan. Imposible yan, sigaw ni Marco. Ito ay isang $3 milyong na safe na may teknolohiyang militar. Hindi alam ng isang bata sa kalye kung paano buksan iyan. Isang bata sa kalye, ulit ng bata, at sa unang pagkakataon ay may tunay na emosyon sa kanyang boses. Iyan po ang tingin ninyo sa akin. Isang bata lang po sa kalye. Lumingon siya sa kanyang ina na pinagmamasdan siya na may halo ng takot at pagmamalaki na nagpatindi sa kanyang mukha sa kabila ng mga luha. Nanay, mahinang sabi ng bata, maaari ko po bang sabihin sa kanila? Tumango si Aling Nena, hindi makapagsalita ngunit naipahayag ang lahat sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim ang bata na parang naghahanda sa isang mahirap na bagay. Ang pangalan ko po ay Santiago Reyes. Ang tatay ko po ay si Nestor Reyes, Chief Security Engineer ng Continental Bank sa loob ng 15 taon. Nagdisenyo po siya ng mga sistema ng proteksyon sa 2 bansa, nag-ensayo ng mahigit 100 security technicians at sumulat ng 3 manual na ginagamit pa rin sa mga universidad. Ang pagbubunyag ay bumagsak na parang kulog. Agad na kinuha ni Carlos ang kanyang telepono upang hanapin ang pangalan. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang impormasyon. Diyos ko, bulong niya, Nestor Reyes. Ang artikulo, taon na ang nakakaraan. Namatay sa isang aksidente habang nag-install sa punong tanggapan ng National Bank.
Hindi po iyon aksidente, sabi ni Santiago. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Kapabayaan po iyon. Ang kumpanya po ay nag-subcontract ng electrical work sa pinakamababang bidder. Nagkaroon po ng short circuit habang sinusuri ng tatay ko ang mga sistema. Namatay po siya kaagad. Dumausdos si Aling Nena sa dingding hanggang sa umupo, sa sahig umiiyak ng malakas. Ngayon ang lahat ng dignidad na sinubukan niyang panatilihin ay gumuho. Pagkatapos po ng kanyang kamatayan, tinanggihan po ng kumpanya ang responsibilidad. Patuloy ni Santiago. May luha na ngayong dumadaloy sa kanyang mga pisngi ngunit nanatiling matatag ang kanyang boses. Sinabi po nilang nilabag ng tatay ko ang mga security protocols. Kinuha po nila ang kanyang pensyon, pinalayas po kami sa aming apartment. Ang nanay ko na dating guro ay kinailangan pong umalis sa trabaho upang alagaan ako dahil nananaginip po ako ng masasamang panaginip gabi-gabi. At ngayon ay naglilinis ng banyo, bulong ni Victor, nawawala ang lahat ng dating pagtawa sa kanyang boses. Ngayon ay naglilinis ng banyo para sa mga lalaki na tinatrato siya na parang hindi nakikita. Tumango si Santiago. Para sa mga lalaking hindi kailanman nagtanong ng kanyang pangalan, na hindi kailanman naghangad na malaman na nag-isa siyang nagpalaki ng isang anak sa loob ng 2 taon habang nagtatrabaho ng 3 trabaho na hindi kailanman. Nakakaalam na dati siyang nagtuturo ng literatura sa isang high school at na sinasamba siya ng kanyang mga estudyante. Bawat pagbubunyag ay parang isang layer ng pagkatao na ibinabalik kay Aling Nena layer sa layer hanggang sa hindi na siya makita ng mga negosyante bilang simpleng tagalinis kundi bilang isang buong tao na may kasaysayan, sakit, sakripisyo. Tinuruan po ako ng tatay ko ng lahat tungkol sa mga safe. Dahil gusto po niyang maunawaan ko ang kanyang trabaho, ibinalik ni Santiago ang kanyang atensyon sa Swiss Tech Titanium. Inilalaan po namin ang mga oras sa pag-disassemble ng mga kandado, pag-aaral ng mga algorithm, pag-aaral tungkol sa mga kahinaan sa seguridad. Iyon po ang aming oras na magkasama. Inilagay niya ang 2 kamay sa control panel. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng may pagiging pamilyar na nagsasalita ng mga taon ng praktika. Ang safe na ito partikular ay pamilyar po sa akin. Nag-install po ang tatay ko ng 3 nito sa mga bangko bago po siya namatay. Ipinakita po niya sa akin kung paano eksaktong gumagana. Kung gayon gawin mo, hamon ni Don Ricardo. Bagamat nawala na ang lahat ng dating pagmamataas sa kanyang boses. Kung talagang alam mo, buksan mo. Umiling si Santiago ng dahan-dahan. Hindi ko po bubuksan ang safe ninyo, Ginoong Alcantara. Bakit hindi, tanong ni Marco na may tunay na pagkalito? Dahil kung bubuksan ko, sasabihin ninyo na ako ay sinuwerte o nagdaya. O kaya ay babaguhin lamang ninyo ang mga patakaran ng laro tulad ng laging ginagawa ng mga mayayaman, sagot ni Santiago nang may karunungan na masakit na nagmumula sa isang bata. Ngunit may mas maganda pa po akong magagawa. Ano, tanong ni Don Ricardo na ganap na nabihag. Ngumiti si Santiago. At sa pagkakataong ito ay may tunay na tagumpay sa ekspresyon. Maaari ko po bang sabihin sa inyo ang inyong security code? Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Naramdaman ni Don Ricardo na parang gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Imposible iyan, bulong niya. Walang nakakaalam ng code na iyan maliban sa akin. Hindi pa nga nakasulat sa kahit saan. Ang code niyo po ay 7847, tama po, tanong ni Santiago nang may kaswal na kalmado. Natigilan si Don Ricardo, nawawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Eksakto, talagang eksakto ang mga numero. Paano iyon lang ang nabubulungan niya? Dahil lahat ng Swiss Tech Safe ay may kasamang master code mula sa pabrika na dapat ay agad na palitan pagkatapos ng instalasyon, paliwanag ni Santiago. Ngunit nadiskubre ng tatay ko na 73% ng mga customer ay hindi kailanman nagpapalit nito. Nagdaragdag lang sila ng mga security layer sa ibabaw ng hindi inaalis ang orihinal na kahinaan. At ang master code ay laging ang inverted production serial number at ang huling digit ay i-multiply. Sa 3, patuloy ni Santiago, itinuro ang isang maliit na plato sa ilalim ng safe. Serial ST4770080. Inverted ay 08174. Huling digit na i-multiply sa 3 ay 12. Gamitin ang huling 2 digit, 7 at 4. Final code, 17847. Ang paliwanag ay napaka-teknikal, napaka-presiso at imposibleng imbento, kaya alam agad ng lahat na totoo ito. Napaupo si Don Ricardo sa kanyang upuan, ganap na giba. Sa loob ng maraming taon, ipinagmalaki niya ang kanyang $3 milyong na safe. Nakaramdam siya ng huwad na seguridad sa kanyang teknolohiyang militar. At ngayon, isang 11 taong gulang na bata
ang nagbunyag na ang lahat ng seguridad na iyon ay ilusyon. Ngunit teka, sabi ni Santiago habang lumalakad patungo sa upuan ni Don Ricardo. Mayroon pa tanong ni Don Ricardo na may walang laman na boses. Ang personalized security question ninyo po ay ano ang una ninyong kotse? At ang sagot na program ninyo po ay Corvette 987. Tama po. Dahan-dahang tumango si Don Ricardo. Hindi kayang itanggi ang hindi maikakaila. Tinuruan po ako ng tatay ko na ang mayayamang tao ay laging gumagamit ng mga security question na may kaugnayan sa kanilang pinakamahalagang materyal na pag-aari, paliwanag ni Santiago. Hindi po sila gumagamit ng mga bagay tungkol sa mga tao, ang pangalan ng kanilang ina, ang kanilang unang pag-ibig, ang lugar kung saan sila ipinanganak dahil sa kaibuturan ng kanilang puso. Mas pinahahalagahan po ninyo ang mga bagay kaysa sa mga tao. Ang akusasyon ay bumagsak sa silid na parang huling paghatol. Napatungo ang 5 negosyante sa sahig, hindi makatingin sa bata na nagbunyag lamang ng isang pangunahing bagay tungkol sa kanilang mga kaluluwa. Kaya Ginoong Alcantara, sabi ni Santiago, ang kanyang boses ay nagkaroon ng huling tono. Narito po ang aking tunay na panukala. Ayaw ko po ng $100 milyong ninyo, ngunit gusto ko pong gawin ninyo ang 3 bagay. Anong mga bagay? Tanong ni Don Ricardo, alam na ganap siyang natalo. Una, gusto ko po na ang nanay ko ay magkaroon ng tunay na trabaho sa kumpanyang ito, hindi po paglilinis ng banyo, kundi paggamit ng kanyang tunay na talento. Maaari po siyang magturo, maaari po siyang magsanay, maaari po siyang gumawa ng libu-libong mas mahahalagang bagay. Tiningnan ni Aling Nena ang kanyang anak na may mga mata na puno ng pag-ibig at pagkamangha na kumikislap sa kabila ng mga luha. Pangalawa, gusto ko pong kayong 5 ay gumawa ng isang educational fund para sa mga anak ng mga empleyado. Hindi po bilang kawanggawa kundi bilang pagkilala na ang talento ay umiiral sa lahat ng dako, hindi lamang sa mayayamang pamilya. Nagkatinginan ang mga negosyante. Ito ay isang panukala na hindi nila maaaring tanggihan ng hindi magmukhang ganap na halimaw. At pangatlo, huminto si Santiago, nilalasap ang huling sandali. Gusto ko po na palitan ninyo ang code ng safe ninyo dahil ngayon ay alam ko na po. At kung ang isang 11 taong gulang na bata ay kayang diskubrehin ito, gaano po kayo kasigurado na tunay na ligtas ang pera ninyo? Ang huling pagbubunyag ay bumagsak na parang martilyo. Napagtanto ni Don Ricardo na ang kanyang simbolo ng seguridad at kapangyarihan ay lubos na nakompromiso, hindi ng isang profesional na magnanakaw, kundi ng isang bata na natuto mula sa kanyang namayapang ama. May kasunduan tayo. Iniabot ni Santiago ang kanyang maliit ngunit matatag na kamay. Tiningnan ni Don Ricardo ang kamay sa loob ng mahabang sandali. Alam niyang ang pakikipagkamay ay nangangahulugang pagtanggap ng pagkatalo. Pagtanggap na siya ay napahiya ng isang taong lubos niyang minamaliit, ngunit alam din niya na wala siyang pagpipilian. Kinamayan niya ang bata. May kasunduan tayo, bulong niya. Tumango si Santiago pagkatapos ay lumakad patungo sa kanyang ina at tinulungan siyang tumayo. Niyakap siya ni Aling Nena ng buong lakas na nagpahayag ng mga taon ng sakit, sakripisyo at hindi matitinag na pag-ibig. Ginoong Alcantara, sabi ni Santiago, bago umalis lumingon sa huling pagkakataon. Ang tatay ko po ay nagsabi na ang pinakamahusay na mga safe ay hindi nagpoprotekta ng pera, nagpoprotekta po sila ng mga aral na natutunan natin mula sa ating mga pagkakamali. Sana po ay matutunan ninyo ng mabuti ang aral na ito. At sa mga huling salitang iyon, umalis si Santiago at Aling Nena sa opisina, iniiwan ang 5 mayayamang lalaki na biglang nakaramdam na parang sila ang pinakamahihirap sa mundo. Tiningnan ni Don Ricardo ang kanyang $3 milyong na safe at napagtanto ang isang nakakapangwasak na bagay. Gumastos siya ng isang kapalaran sa pagprotekta ng mga bagay na walang halaga habang napabayaan niya ang pagprotekta sa tanging bagay na tunay na mahalaga, ang kanyang pagkatao. Ang mahirap na bata ang nagbigay sa kanya ng pinakamahal na aral sa kanyang buhay at hindi ito nagkakahalaga ng kahit isang kusing. 3 araw pagkatapos ng pagtatagpo na sumira sa kanyang ego, nakita ni Don Ricardo Alcantara ang kanyang sarili na gumagawa ng isang bagay na hindi niya kailanman naisip, naghihintay ng kinakabahan sa pasukan ng gusaling korporasyon sa alas 10 ng umaga. Pinagmamasdan kung paano dumating si Aling Nena Reyes para sa kanyang unang araw bilang coordinator ng Human Development, ngunit hindi siya nag-iisa.
Si Santiago ay lumalakad sa kanyang tabi, ang kanyang patched up school bag ay nakasabit sa kanyang balikat at sa likod nila ay may dumating na nagpakirot sa lalamunan ni Don Ricardo, isang pila ng hindi bababa sa 20. Empleyado ng paglilinis, maintenance, seguridad at cafeteria na nakarinig tungkol sa nangyari. Magandang umaga po, Ginoong Alcantara. Bati ni Aling Nena na may matatag ngunit magalang na boses. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa dingding. May isang bagay na pangunahing nagbago sa kanyang tindig. Nena, sagot ni Don Ricardo habang iniabot ang kanyang kamay. Maligayang pagdating sa iyong bagong posisyon. Habang sila ay nagkakamayan, lumitaw si Carlos Delgado mula sa elevator. Ang kanyang ekspresyon ay halo ng pag-uusisa at isang bagay na tila kahihiyan. Ricardo, maaari ba tayong mag-usap sandali? Lumayo sila habang pumasok si Aling Nena at Santiago sa gusali, sinundan ng tahimik na grupo ng mga manggagawa na tila nasasaksihan ng isang bagay na makasaysayan. Galit na galit ang ibabulong ni Carlos. Tumawag si Marco kagabi. Sabi niya, pinapamukha mo kaming mga sentimental na tanga, na ang pagkuha ng tagalinis bilang executive ay isang kabaliwan na sisira sa iyong reputasyon. At ano ang tingin mo, tanong ni Don Ricardo, bagamat nakikita niya ang sagot sa mga mata ng kanyang dating kasosyo. Tumingin si Carlos kung saan nawala si Santiago sa gusali. Sa tingin ko, binigyan tayo ng batang iyon ng aral na kailangan natin sa loob ng maraming taon, at sa tingin ko kung hindi natin ito matututunan, ngayon mamamatay tayo na mayayamang lalaki ngunit walang laman. Ang brutal na katapatan ng pagtatapat ay malalim na tumama kay Don Ricardo. Pupunta ka sa unang pulong. Hindi ko iyan palalampasin, tumango si Carlos. Kailangan kong malaman kung ano pa ang nabulag ako sa loob ng maraming taon. Pagkaraan ng 2 oras, ang dot meeting room sa ika-42 palapag ay puno sa paraang hindi pa nangyari, hindi lamang ng mga executive na nakamamahaling suite, kundi pati na rin ng mga empleyado na karaniwan ay hindi nakikita. Si Aling Rosie, ang babae sa cafeteria na 15 taon nang nagtitimpla ng kape nang walang nakakaalam ng kanyang pangalan. Si Mang Tonyo, ang night security guard na may 3 college degrees, ngunit walang mahanap na ibang trabaho. Si Carla, ang receptionist, na nagsasalita ng 4 na wika ngunit kumikita ng minimum na sahod. Nakatayo si Aling Nena sa harap ng lahat habang nakaupo si Santiago sa unang hilera, pinagmamasdan ang bawat detalye. Salamat po sa pagdating. Simula ni Aling Nena, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig ngunit lumalakas sa bawat salita. Alam ko po na hindi ito karaniwan. Sa loob ng 8 taon nilinis ko ang mga sahig na ito nang hindi alam ng karamihan sa inyo ang aking pangalan. Ngayon po, narito ako dahil tinuruan kayo ng aking anak ng isang bagay na nakalimutan ko na. Ang kaalaman ay mas mahalaga kaysa sa pera at ang dignidad ay hindi nabibili. Huminto siya, ang kanyang mga mata ay lumipat kay Don Ricardo. Hiniling po sa akin ni Ginoong Alcantara na pamunuan ang isang bagong inisyatiba. Ang pagtukoy sa mga nakatagong talento sa lahat ng empleyado ng kumpanyang ito, hindi lamang sa mga executive, kundi sa bawat taong nagtatrabaho dito. Kalokohan yan, isang boses ang huminto mula sa likod. Nakatayo si Ginoong Antonio Gomez, ang investor, na nag-record ng orihinal na kahihiyan na may ekspresyon ng pagkadismaya. Mga nakatagong talento sa mga empleyado ng paglilinis, sa mga security guard. Nena, sa lahat ng respeto, ito ay isang sirko. Sa lahat ng respeto, tumayo si Santiago. Bigla ang kanyang boses ay humihiwa sa hangin na parang kutsilyo. Hindi po ninyo alam ang ibig sabihin ng salitang iyan. Nagulat si Antonio na muling makaharap ang bata. Pakiulit. Ang respeto po ay ang pagkilala sa halaga ng iba anuman ang kanilang posisyon. Lumakad si Santiago patungo sa gitna ng silid na may kumpiyansa na nagpatahimik sa lahat. Nirecord po ninyo ang kahihiyan ng nanay ko para pagtawanan ng mga kaibigan ninyo. Iyan po ba ang respeto? Ang sumunod na katahimikan ay napakatindi na masakit. Naramdaman ni Antonio ang lahat ng tingin sa kanya. Hinuhusgahan siya, sinusuri siya. Mang Tonyo, lumingon si Santiago sa security guard na nagulat nang marinig ang kanyang pangalan. Maaari po bang sabihin ninyo kay Ginoong Gomez kung ilang wika ang inyong sinasalita? Lumunok si Mang Tonyo ng kinakabahan. Nagsasalita po ako ng Espanyol, Ingles, Pranses at Mandarin. At ilang titulo po ang mayroon kayo? 3 po. Bachelor's degree in Administration, Master's degree in International Security, at Diploma in Crisis Management. Ang pagbubunyag ay bumagsak na parang bomba. Tiningnan ng mga executive ang security guard na pinabayaan nila sa loob ng maraming taon ng may bagong pag-unawa. At bakit po kayo nagtatrabaho bilang guard? Mahinang tanong ni Santiago.
Dahil po nang dumating ako sa bansang ito bilang refugee, walang gustong kumuha ng may pro-foreign accent para sa mga managerial position. Sagot ni Mang Tonyo, nanginginig ang kanyang boses ngunit kailangan ko pong pakainin ang aking pamilya. Kaya kinuha ko po ang tanging trabaho na inalok sa akin. Lumapit si Aling Nena kay Mang Tonyo na may luha sa kanyang mga mata. Mula ngayon ikaw ang mamumuno sa aming bagong International Security Department na may sweldo na angkop sa iyong tunay na kwalipikasyon. Tinakpan ni Mang Tonyo ang kanyang mukha ng mga kamay umiiyak ng malakas. 15 taon ang pakiramdam na hindi nakikita ng pagiging overqualified at undervalued ay sumabog sa sandaling iyon ng pagkilala. Aling Rosie, patuloy ni Santiago, maaari po bang sabihin ninyo sa kanila kung ano ang ginagawa ninyo bago kayo nagtrabaho sa cafeteria? Dahan-dahang tumayo ang matandang babae, nanginginig ang kanyang boses. Ako po ay isang executive chef sa Continental Hotel sa loob ng 20 taon. Nawala po ang aking trabaho nang magsara ang hotel at wala na po akong mahanap na iba sa aking edad. Lahat po ay nagsasabing masyado na akong matanda. At Carla, itinuro ni Santiago ang receptionist. Ano po ang tunay ninyong kwento? Huminga ng malalim si Carla. May master's degree po ako sa International Relations. Nagtrabaho po ako bilang translator para sa mga embassy sa loob ng 10 taon. Ngunit nang magkaroon po ako ng anak at humingi ng flexible hours, sinisante po ako. Walang ibang gustong kumuha ng isang single mother na kailangang umuwi ng maaga para sunduin ang kanyang anak. Sa bawat pagbubunyag, lalong lumulubog ang mga executive sa kanilang mga upuan. Naramdaman ni Don Ricardo na parang nakikita niya ang kanyang kumpanya sa unang pagkakataon na diskubre ang mga layer ng pagkatao at talento na pinapabayaan niya sa loob ng mga dekada. Ito po ang itinuro sa akin ng tatay ko bago po siya namatay, sabi ni Santiago, ang kanyang boses ay bumabalot sa buong silid. Na ang mahihirap na tao ay hindi mahirap dahil kulang sila sa talino, mahirap po sila dahil ang sistema ay idinisenyo upang panatilihin silang hindi nakikita dahil ang mga taong tulad ninyo ay nagpapasya sa loob ng 30 segundo kung sino ang may halaga at sino ang wala batay sa damit, accent, edad o kasarian. Biglang tumayo si Antonio. Hindi ako mananatili rito para sermonan ng isang bata. Kung gayon umalis ka, sabi ni Don Ricardo nang matatag ikinagulat ng lahat. Ngunit kung lalabas ka sa pintuan na iyan, huwag ka nang bumalik dahil nagbabago ang kumpanyang ito at walang lugar para sa mga taong mas pinahahalagahan ang ego kaysa sa pagkatao. Tiningnan siya ni Antonio ng may pagkaalangan. Pinapaalis mo ako, binibigyan kita ng pagpipilian, sagot ni Don Ricardo. Matuto ka sa aral na itinuturo ng batang ito o maghanap ka ng ibang kumpanya kung saan matitiis ang iyong pagmamataas. Tumingin si Antonio sa paligid ng silid, naghahanap ng suporta, ngunit nakakita lamang ng mga mukha na nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Sa wakas na may kilos ng pagkadismaya, lumabas siya at isinara ang pinto ng malakas. May isang kailangang umalis muna, mahinang komento ni Carlos. Mas mabuti kung siya. Ibinawi ni Aling Nena ang kontrol sa pulong. Ang kanyang boses ay ganap ng matatag. Lilikha po kami ng isang programa kung saan ang bawat empleyado ay maaaring magpakita ng kanilang tunay na kakayahan. Wala po akong pakialam kung naglilinis kayo ng banyo o nagtitimpla ng kape. Kung may talento po kayo, hahanapin po namin ito at gagamitin. Ang sumunod na 2 oras ay sunod-sunod na pagbubunyag. Nadiskubre nila na ang janitor ay isang certified accountant, na ang tagalinis sa 3 palapag ay may degree in psychology, na ang driver ay isang civil engineer sa kanyang bansang pinagmulan. Sa pagtatapos ng pulong, lumapit si Don Ricardo kay Santiago na pinagmamasdan ang lahat ng may tahimik na kasiyahan. Ipagmamalaki ka ng tatay mo, mahinang sabi ni Don Ricardo. Tiningnan siya ni Santiago na may mga matang kumikislap sa pigil na luha. Sabi po ng tatay ko, ang tunay na pamana ay hindi ang pera na iniiwan mo kundi ang mga buhay na binabago mo. Sa tingin ko po, naiintindihan ko na sa wakas ang ibig niyang sabihin. Ako rin nagsisimula na akong makaunawa, amin ni Don Ricardo. At 11 taon akong huli. Habang lumabas ang lahat sa silid, lumapit si Aling Nena sa kanyang anak at niyakap siya ng mahigpit. Paano mo natutunan ang lahat ng ito, bulong niya. Mula sa iyo, nanay, sagot ni Santiago. Hindi mo kailanman nawala ang iyong dignidad, bagamat tinrato ka nila na parang hindi nakikita. Tinuruan mo ako na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nagbabago anuman ang tingin ng iba sa kanya.
At sa sandaling iyon sa isang meeting room na nasaksihan ang mga taon ng pagmamataas, isang bagong bagay ang ipinanganak. Ang posibilidad na ang tunay na pagbabago ay posible kapag ang kapakumbabaan ang pumalit sa pagmamalaki. Ang pagbabago ay nagsisimula pa lamang. Isang linggo pagkatapos ng pulong na nagpabago sa lahat, nakatanggap si Don Ricardo Alcantara ng isang tawag na nagpalamig sa kanyang dugo. Ito ay ang kanyang legal assistant at nanginginig ang boses nito sa pagmamadali na bihira niyang ipakita. Ginoong Alcantara, may malubha po tayong problema. Ang video, naramdaman ni Don Ricardo na parang nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakalimutan niya ng tuluyan na ni-record ni Victor Garcia ang buong kahihiyan ni Santiago at Aling Nena. Ano ang nangyari sa video? Kumakalat po ito sa social media. May nag-leak po nito mula sa private group ng business club. May mahigit 2 milyong views na po. Huminto ang mundo ni Don Ricardo. Sa loob ng mga dekada, maingat niyang binuo ang kanyang imahe sa publiko bilang isang matagumpay na negosyante at respetadong philanthropist. Ang isang video na nagpapakita sa kanya na nanghihiya ng isang bata ay maaaring sumira sa lahat sa loob ng ilang oras. Kailangan kong makita ang video na iyan ngayon. Pagkaraan ng 20 minuto, nasa kanyang opisina si Don Ricardo. Kasama si Carlos, pinagmamasdan ang screen ng kanyang computer habang ipinapalabas ang video ng eksena na sinubukan niyang kalimutan, ngunit ang nakita niya ay ganap na nagpamanhid sa kanya. Hindi lamang ang kanyang kalupitan ang ipinakita ng video, ipinakita nito ang lahat. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang panunuya, ang mga luha ni Aling Nena, ang hindi matitinag na dignidad ni Santiago, at ang nakakapangwasak na sandali ng ibunyag ng bata na namatay na ang kanyang ama. Ngunit ang pinakamasama ay ang dulo ng video, kung saan may nagdagdag ng mga subtitle na nagbibigay diin sa bawat malupit na sandali na may mga komentaryo na sumisira kay Don Ricardo. Ang lalaking ito ay nagkakahalaga ng 900 million, sabi ng isang subtitle sa kanyang relo na may diamante. Ang babaeng ito ay naglilinis ng banyo para mabuhay tungkol kay Aling Nena na umiiyak. Ang batang ito ay nawalan lang ng ama. Tungkol kay Santiago na nagbunyag ng pagkamatay ni Nestor, ang mga komento ay nakakapangwasak. Ang millionaire na ito ay isang halimaw. Ang mahirap na ina na iyon ay nagtatrabaho habang tinatawanan ng lalaking ito ang kanyang anak. Mas may klase pa ang bata kaysa sa lahat ng mayayamang ito. Kailangan kong malaman kung paano magtatapos ang kuwentong ito. May nakakaalam ba kung sino sila? Pinatay ni Carlos ang video, hindi na kayang ipagpatuloy ang panonood. Ricardo, ito ay catastrophic. Ang mga stock ng iyong kumpanya ay bumagsak na ng 12% ngayong umaga. May mga hashtag na nananawagan ng boycott. Ang board of directors ay humihingi ng iyong pagbibitiw. Napaupo si Don Ricardo sa kanyang upuan, nararamdaman ang bigat ng mga kahihinatnan na lubos niyang hindi pinansin. Sino ang nag-leak nito? May hinala ako, bulong ni Carlos. Galit na galit si Victor at Marco sa mga pagbabago na ipinatupad mo. Si Antonio rin pagkatapos mong paalisin siya, na parang ipinatawag sa pangalan. Tumunog ang telepono ni Don Ricardo. Si Marco Santos ito at ang kanyang boses ay puno ng puro lason. Sana ay nasisiyahan ka sa iyong social justice experiment, Ricardo, dahil inaubos nito ang lahat sa iyo. Ikaw ba ang nag-leak ng video? Tanong ni Don Ricardo, bagamat halata na ang sagot sa matagumpay na tono ni Marco. Hindi ako nag-leak ng kahit ano, ngunit nang ipakita sa akin ni Antonio ang video at tinanong kung sa tingin ko ay dapat itong maging public, sinabi ko sa kanya na ang katotohanan ay laging nararapat na malaman. Kung ano ang gagawin ng mga tao sa katotohanan na iyon ay hindi ko problema. Alam mo ba ang ginawa mo? Naramdaman ni Don Ricardo ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Hindi mo lang ako sinira mo rin sina Nena at Santiago. Ngayon kilala na sila ng lahat, hahabulin sila, gagawin silang palabas. Dapat ay naisip mo iyan bago mo sila ginawang iyong mga alaga sa korporasyon, malamig na sagot ni Marco. Pinamukha mo kaming mga halimaw, Ricardo. Kaya nagpasya kaming ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Natapos ang tawag, iniiwan si Don Ricardo na nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Sa loob ng 53 taon kinontrol niya ang mga narrative. Minanipula ang mga perception, binuo ang kanyang imahe ng may tumpak na pagkaingat. At ngayon isang 5 minutong video ang sumisira sa lahat. Ano ang gagawin mo? Mahinang tanong ni Carlos. Bago makasagot si Don Ricardo, pumasok ang kanyang sekretary na tumatakbo. Ginoong Alcantara, may mga journalist.
po sa paligid ng gusali at kararating lang po ni Aling Nena Reyes kasama ang kanyang anak. Inaabala po sila ng mga reporter sa pasukan. Agad na tumayo si Don Ricardo. Sabihin mo sa security na paalisin sila at dalhin mo si Aling Nena at Santiago sa aking opisina sa private entrance. Pagkaraan ng 10 minuto, pumasok si Aling Nena sa opisina kasama si Santiago, parehong halata na natigilan. Pula ang mga mata ni Aling Nena sa pag-iyak at mahigpit na hawak ni Santiago ang kanyang kamay nang may pagpoprotekta. Ikinalulungkot ko agad na sabi ni Don Ricardo bago pa niya maisip ang mga salita. Lubos akong humihingi ng paumanhin. Ito ay kasalanan ko. Ako ang naglagay sa inyo sa posisyong ito. Hindi po ninyo kasalanan. Sagot ni Aling Nena bagamat nanginginig ang kanyang boses. Hindi po ninyo nileak ang video. Ngunit ako ang gumawa ng sitwasyon na nagpahintulot na umiral ang video na iyan pagpipilit ni Don Ricardo. Ako ang nanghiya sa inyo. Ako ang Ginoong Alcantara, huminto ang boses ni Santiago. Tinitigan siya ng bata na may mga matang napakaluma para sa kanyang edad. Maaari po ba akong magtanong kahit ano? Nagsisisi po ba kayo dahil lumabas sa publiko ang video? O nagsisisi po kayo sa ginawa ninyo? Tumama ang tanong kay Don Ricardo na parang suntok sa tiyan. Napagtanto niya na ipinahayag lamang ni Santiago ang isang pangunahing bagay, ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsisisi sa mga kahihinatnan at pagsisisi sa mga aksyon. Nagsisisi ako sa parehong bagay. Sagot ni Don Ricardo ng tapat. Ngunit tama ka sa pagtatanong dahil kung hindi kailanman lumabas ang video, hindi ko alam kung tunay kong haharapin ang ginawa ko. Dahan-dahang tumango si Santiago na parang sinusuri ang katapatan ng sagot. Sabi po ng tatay ko, ang mga pampublikong pagkakamali ay nangangailangan ng mga pampublikong pagwawasto. Kung ang ginawa po ninyo ay sa publiko, dapat po ang pagsisisi ninyo ay pampubliko rin. Ano ang iyong iminungkahi? Tanong ni Don Ricardo, handang makinig sa sasabihin ng pambihirang batang ito. Isang press conference, biglang sumingit si Carlos. Ikwento ang buong kwento, hindi lang ang video, kundi ang nangyari pagkatapos. Ipakita ang tunay na pagbabago. Iyan ay professional suicide, bulong ni Don Ricardo bagamat alam niyang tama si Carlos. Ginoong Alcantara, matatag na sabi ni Aling Nena na ikinagulat ng lahat. Sa buong buhay ko hindi ako nakikita. Tinitignan ako ng mga tao nang hindi ako nakikita, nililinis ang kanilang mga banyo, inaayos ang kanilang mga espasyo, at parang isang multo na lumilitaw at nawawala ng walang bakas. Huminto siya, may luha na namumuo sa kanyang mga mata, ngunit nananatiling matatag ang kanyang boses. Ngayon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakikita ako. Opo, hindi ito komportable. Opo, nakakatakot na milyon-milyong tao ang nakakita sa aking kahihiyan, ngunit nakita rin nila ang aking dignidad. Nakita nila ang aking anak na ipinagtatanggol ako. Nakita nila na kami ay tunay na tao na may tunay na kwento. Ano ang iyong sinasabi? Mahinang tanong ni Don Ricardo. Sinasabi ko po na hindi po tayo maaaring magtago mula rito. Kailangan po nating harapin ito, magkasama. Ang salitang magkasama ay umalingaw-ngaw sa opisina na may malalim na bigat. Napagtanto ni Don Ricardo na hindi siya sinisisi o iniiwan ni Aling Nena. Nag-aalok siya sa kanya ng isang bagay na hindi niya nararapat. Pagkakaisa, mayroon pa po bang iba? Kinuha ni Santiago ang kanyang backpack at kumuha ng isang punit na folder. May ginagawa po ako kasama si Mang Tonyo at ang ibang mga empleyado. Binuksan niya ang folder na nagpapakita ng maingat na nakaayos na mga dokumento. Ito po ang kumpletong plano para sa Nestor Reyes Educational Fund. Naramdaman ni Don Ricardo ang buhol sa kanyang lalamunan. Tinawag mo itong Reyes Fund para po sa tatay ko, tumango si Santiago. Naniniwala po siya na ang edukasyon ang tanging tunay na paraan upang sirain ang siklo ng kahirapan. Kaya nagdisenyo po kami ng isang programa na hindi lamang nagbibigay ng mga scholarship, kundi nagkokonekta rin ng mga estudyante sa mga profesional na mentor, nag-aalok ng technical training at tumutulong sa mga magulang na mag-navigate sa sistema ng universidad. Ipinalipat niya ang mga pahina na nagpapakita ng mga financial projection, mga implementation timeline at mga testimonial ng mga empleyado na gustong lumahok bilang mga voluntaryong mentor. Ito ay isang profesional na antas ng trabaho na magpapahanga sa sinumang corporate consultant. Ikaw lang ang gumawa ng lahat ng ito, tanong ni Carlos nang may tunay na pagkamangha. Hindi lang po ako. Nagambag po si Mang Tonyo sa administrative structure.
tumulong po si Aling Rosie sa budget dahil lumalabas po na bukod sa pagiging chef, certified accountant po siya. Isinalin po ni Danny ang lahat sa 4 na wika para isama ang mga pamilyang imigrante. Naramdaman ni Don Ricardo ang luha na namumuo sa kanyang mga mata habang ipinapalipat niya ang mga pahina. Ang 11 taong gulang na batang ito ay nakagawa sa loob ng 1 linggo ng isang bagay na mas makabuluhan kaysa sa anumang inisyatiba na nagawa ng kanyang Social Responsibility Department sa loob ng maraming taon. Santiago, sabi ni Don Ricardo na nanginginig ang boses. Ito ay pambihira ngunit kailangan nito ang iyong pampublikong suporta. Sagot ni Santiago. Kaya po sa tingin ko, magandang ideya ang press conference, hindi lang para humingi ng paumanhin, kundi para ipahayag ito, para ipakita na totoo ang pagbabago. Masisisra ako, bulong ni Don Ricardo. Ang mga journalist, ang social media, ang aking mga kakumpetensya, lahat sila ay sasamantalahin ito upang ibagsak ako. Marahil sumang-ayon si Santiago ng may brutal na katapatan. Ngunit sabi rin po ng tatay ko, ang tunay na lakas ay hindi sa hindi kailanman pagbagsak, kundi sa pagbangon sa bawat pagbagsak at sa pagbangon ng mas mahusay kaysa sa dati. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Si Victor Garcia ito at ang kanyang ekspresyon ay puno ng galit, kaya totoo sigaw niya. Magkakaroon ka ng press conference, kasama ang mga taong ito. Ipapahiya mo ang iyong sarili sa publiko. Victor, lumabas ka sa aking opisina, matatag na sabi ni Don Ricardo. Hindi hanggat hindi ka bumabalik sa katinuan. Lumapit si Victor ng may pagbabanta. Ricardo, magkaibigan tayo sa loob ng 20 taon. Sinasagip kita mula sa iyong sarili. Minamanipula ka ng babaeng ito at ng kanyang anak. Ginagamit ka nila para... Sapat na. Ang boses ni Santiago ay humiwa sa hangin na parang kulog. Lahat ay lumingon sa bata na gulat sa lakas ng kanyang boses. Nirecord po ninyo ang aming kahihiyan para sa libangan. Lumakad si Santiago ng direkta patungo kay Victor nang walang takot. Pagkatapos ay tumulong siya na i-leak ang video na iyon upang sirain si Ginoong Alcantara dahil hindi ninyo gusto na tratuhin niya ang nanay ko bilang isang tao. Hindi ako nag-leak ng kahit ano protesta ni Victor, ngunit kulang sa pananalig ang kanyang boses. Marahil hindi po direkta ngunit ibinigay po ninyo ang video kay Antonio, alam na alam po ninyo kung ano ang gagawin niya rito. Tiningnan siya ni Santiago ng mga mata na tila nakikita ang direktang kaluluwa niya. Alam po ba ninyo kung ano ang pinagkaiba ninyo kay Ginoong Alcantara? Ano, tanong ni Victor ng may paghamak. Si Ginoong Alcantara po ay malupit dahil sa pagmamataas, ngunit may tapang po siyang harapin ang kanyang mga pagkakamali at magbago. Kayo po ay malupit dahil sa kaduwagan. Itinatago po ninyo ang inyong kalupitan sa likod ng pagprotekta sa isang kaibigan, samantalang ang totoo ay pinoprotektahan lang po ninyo ang sarili ninyong ego. Ang sumunod na katahimikan ay napakatindi na masakit. Tinitigan ni Victor ang bata na may halo ng galit at isang bagay na tila kahihiyan. Alam po ba ninyo kung ano pa ang nadiskubre namin ngayong linggo, patuloy ni Santiago nang walang awa. Nagsaliksik po si Mang Tonyo tungkol sa inyo. Lumalabas po na ang inyong oil company ay may pinakamasamang labor safety record sa buong industriya. 14 na manggagawa po ang namatay sa inyong mga pasilidad sa loob ng nakaraang 5 taon. Namutla si Victor. Iyan ay confidential information. 4 na pamilyang nasira ulit ni Santiago. May luha na ngayong dumadaloy sa kanyang mga pisngi. 4 na bata ang nawalan ng ama tulad ko na nawalan ng akin. At 14 na biyuda ang kinailangan maghanap ng trabaho bilang tagalinis ng banyo tulad ng nanay ko. At may lakas kayo ng loob na husgahan si Ginoong Alcantara dahil sinusubukan niyang maging mas mabuti. Lumapit si Aling Nena sa kanyang anak at inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito, ngunit hindi pa tapos si Santiago. Namatay po ang tatay ko dahil pinili ng isang kumpanya na magtipid ng pera sa halip na protektahan ang kanilang mga manggagawa. Ganon din po ang ginawa ninyo ng 14 beses. Kaya bago po kayo magsalita tungkol sa manipulasyon o kahihiyan, tingnan po ninyo ang inyong sarili sa salamin. Nagbukas at nagsara ang bibig ni Victor ng ilang beses, hindi makapagbigay ng sagot. Napakalinaw, napakapinsala ng pagbubunyag kaya walang posibleng depensa. Lumabas ka sa aking opisina ulit ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay may ganap na autoridad. At Victor, paglabas mo, isipin mo ang 14 na manggagawang iyon. Isipin mo ang kanilang mga pamilya at tanungin mo ang sarili mo kung ang perang tinipid mo ay nagkakahalaga ng kanilang buhay. Umalis si Victor ng walang imik, ngunit ang kanyang ekspresyon
ay ng isang taong nakakita ng kanyang sariling kaluluwa at hindi niya nagustuhan ang nakita niya. Nang magsara ang pinto, lumingon si Don Ricardo kay Santiago. Paano mo nalaman tungkol sa mga manggagawa? May mga kontak po si Mang Tonyo sa buong industriya, paliwanag ni Santiago pinunasan ang kanyang luha. Nang sinimulan po naming magsaliksik tungkol sa mga kumpanya ng ibang mga executive, marami po kaming nakita na ayaw ng sinuman na ilabas sa publiko. Anong uri ng mga bagay, tanong ni Carlos bagamat tila takot siya sa sagot. Kinuha ni Santiago ang isa pang folder mula sa kanyang backpack. Si Marco Santos po ay may 3 aktibong demanda mula sa mga empleyado na nagrereklamo ng workplace harassment. Niloko po ni Antonio Gomez ang gobyerno ng $5 milyon noong nakaraang taon at marami pa po. Naramdaman ni Don Ricardo na parang nakakakita siya ng isang ganap na bagong mundo. Sa loob ng maraming taon, siya ay nakikipag-ugnayan sa mga bilog ng kapangyarihan kung saan ang lahat ay nagpapabaya sa mga pagkukulang ng bawat isa. Ito ay isang tahimik na kasunduan ng kapwa pagkakasangkot. At ngayon, isang 11 taong gulang na bata ang nagbunyag ng kasunduan na iyon ng lubusan. Ano ang balak mong gawin sa impormasyon na iyan, tanong ni Don Ricardo. Maingat na pinag-isipan ni Santiago ang tanong. Wala po muna. Hindi po namin gustong sirain ang sinuman, gusto lang po namin na maging mas mabuti ang mga tao. Ngunit kung patuloy po nila kaming aatakehin, kung patuloy po nilang susubukang sirain ang aming itinatayo, kung gayon po marahil ay kailangan din pong ilabas sa publiko ang impormasyong ito. Manipulasyon yan, bulong ni Carlos bagamat may paghanga sa kanyang boses. Hindi po manipulasyon, proteksyon po iyan, matatag na pagwawasto ni Aling Nena. Sa loob ng maraming taon ginamit ng mga makapangyarihang tao ang impormasyon bilang armas laban sa mahihina. Bakit hindi po natin magamit ang katotohanan bilang kalasag? Napagtanto ni Don Ricardo sa sandaling iyon na lubos niyang minamaliit si Aling Nena. Hindi lang siya isang biktima na kailangan ng pagliligtas. Siya ay isang strategist na natuto kung paano makaligtas sa isang mundo na idinisenyo upang durugin siya. Ang press conference ay bukas biglang ipinahayag ni Don Ricardo. At hindi ako mag-iisa. Nena Santiago, gusto kong kasama ko kayo sa podium na iyan. Gusto kong makita ng mundo na ang tunay na pagbabago ay posible. Ginoong Alcantara, mahinang sabi ni Aling Nena. Sigurado po ba kayo? Sa sandaling tumawid po kayo sa linyang iyan, wala na pong balikan. Iiwan po kayo ng inyong mga kaibigan. Magbabago po ang inyong reputasyon magpakailanman. Tiningnan siya ni Don Ricardo ng direkta sa mata. Nena, sa loob ng 53 taon binuo ko ang isang reputasyon, batay sa kapangyarihan at takot. Marahil oras na para bumuo ng isang batay sa katotohanan at pagkatao. Ngumiti si Santiago, at ito ang unang tunay na ngiti na nakita ni Don Ricardo sa kanyang mukha. Ipagmamalaki po ng tatay ko na marinig iyan. Sana makilala ko rin siya balang araw, sagot ni Don Ricardo bago niya napagtanto ang sinabi niya. Kilala na po ninyo siya, mahinang sagot ni Santiago. Sa tuwing pinipili ninyong gawin ang tama sa halip na ang madali, pinapapurihan po ninyo ang kanyang alaala dahil iyan po ang lagi niyang ginagawa. At sa sandaling iyon sa isang opisina na nasaksihan ang napakaraming kalupitan, isang himala ang nangyari. Isang milyonere, isang tagalinis at isang 11 taong gulang na bata ang naging magkatuwang na pinag-isa ng isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa pera. Sila ay naging pamilyang pinili batay sa ibinahaging mga halaga. Ang press conference ay magaganap bukas at hindi na magiging pareho ang mundo. Ang conference room ng Hotel Plaza ay puno hanggang sa saturation. Mahigit 200 journalist, pambansa at pandaigdigang kamera ng telebisyon at isang pulutong na nagtipon sa labas ay lumikha ng isang kapaligiran ng kuryente na tensyon. Ang video ng kahihiyan ay mayroon na ngayong mahigit 8 milyong views at ang buong mundo ay naghihintay na makita kung ano ang sasabihin ng millionaire na nalantad bilang malupit. Ngunit ang hindi inaasahan ng sinuman ay ang makita si Don Ricardo Alcantara na pumasok sa entablado kasama si Aling Nena Reyes sa isang panig at si Santiago sa kabilang panig. Tatlo silang lumalakad ng magkasama na parang pantay. Agad na tumindi ang bulungan ng pulutong. Iyan ang babae sa video. Bakit sila magkasama? Nakakapangilabot ito. Lumapit si Don Ricardo sa mikropono. Halata ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa loob ng 53 taon, nagbigay siya ng mga talumpati sa korporasyon, nagsalita sa mga internasyonal na kumperensya, nakipagnegosasyon sa mga pangulo ng bansa, ngunit hindi niya kailanman naramdaman ang antas ng nakapaparalisang takot na, ito,
Magandang umaga, simula niya ang kanyang boses ay tunog mas mahina kaysa sa kanyang nilalayon. Salamat sa pagdating. Huminto siya, lumunok, sinusubukang hanapin ang mga salita na pinractice niya buong gabi. Ngunit nang tumingin siya sa audience, nang makita niya ang mga mukha na humuhusga sa kanya, na wala ang lahat ng inihandang salita. Hindi ko alam kung paano ito gawin, amin niya sa huli, nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko alam kung paano humingi ng tawad para sa isang bagay na hindi mapapatawad. Ang sumunod na katahimikan ay ganap. Yumuko ang mga journalist, ang mga kamera ay nakatuon sa bawat detalye ng kanyang mukha. Sa loob ng isang linggo, nakita ninyo ang isang video na nagpapakita ng pinakamasama sa akin. Isang video kung saan ko pinahiya ang isang babae at ang kanyang anak dahil lamang sa kaya kong gawin, kung saan ko ginamit ang aking kapangyarihan upang sirain ang dignidad ng mga taong walang paraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Huminto si Don Ricardo, nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang video na iyan ay totoo, hindi ito edited, hindi ito kinuha sa context. Bawat malupit na salita na sinabi ko, bawat panunuya, bawat sandali ng ganap na paghamak, iyan ako. O kahit paano iyan ako. Sinungaling sigaw ng isang boses mula sa pulutong. Si Antonio Gomez ito na pumasok ng walang imbitasyon. Gumagawa ka ng drama para iligtas ang iyong kumpanya. Alam nating lahat na ito ay isang pagganap. Lumapit ang mga security guard upang paalisin siya. Ngunit itinaas ni Don Ricardo ang kanyang kamay upang pigilan sila. Hayaan siyang manatili, matatag na sabi ni Don Ricardo. May karapatan siyang narito. May karapatan siyang tawagin akong sinungaling. Dahil sa loob ng 20 taon iyan, ang eksakto kong ginagawa, isang sinungaling na nagtatago ng kanyang kalupitan sa likod ng mamahaling suit at mga donasyon sa kawanggawa. Lumingon siya ng direkta kay Antonio, ngunit tama ka sa isang bagay. Ito ay para iligtas ang isang bagay. Hindi ang aking kumpanya, hindi ang aking reputasyon, kundi ang aking kaluluwa. Tiningnan siya ni Antonio nang may paghamak. Napakagaling. At magkano ang binabayaran sa iyo ng dalawang ito para makilahok sa iyong kalokohan? Bago makasagot si Don Ricardo, lumapit si Aling Nena sa mikropono. Ang kanyang tahimik ngunit makapangyarihang presensya ay agad na nakakuha ng atensyon ng buong silid. Ginoong Gomez, simula ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay malinaw sa kabila ng halatang panginginig. Sa loob ng 8 taon nilinis ko ang mga banyo sa gusali kung saan kayo nagpupulong. Nakita ninyo ako ng daan-daang beses. Alam niyo po ba kung ilang beses ninyo ako binati? Nagulat si Antonio na halata ang pagkaalangan. Hindi ko matandaan. 0 mahinang putol ni Aling Nena. 0 beses sa loob ng 8 taon. Dahil para sa inyo, hindi ako nakikita. Ako ay isang bagay na inililipat at inaalisan ng basura, ngunit hindi ako isang tunay na tao. Kinuha niya ang isang nakatiklop na papel mula sa kanyang bulsa gamit ang nanginginig na mga kamay. Ito po ang aking contract of employment. Mula 8 taon na ang nakakaraan. Kumikita po ako ng 16,000 kada buwan, nagtatrabaho ng 60 oras linggo-linggo. Ibig sabihin, 16 bawat oras para linisin ang mga banyo ng mga lalaki na mas malaki pa ang ginagastos sa isang pagkain. Naputol ang kanyang boses, dumadaloy ang luha. Ngayon, alam niyo po ba kung ano ang ginagawa ko sa 600 na iyon? 400 para sa renta ng isang kwarto kung saan kami natutulog ng anak ko sa iisang kutson sa sahig. 100 para sa pagkain, binibili ang pinakamura upang makakain ang anak ko ng hindi bababa sa 2 beses sa isang araw. At ang natitira para sa kanyang mga gamit sa eskwelahan at transportasyon. Tahimik ang silid ngayon. Bawat taong naroroon ay lubos na nabihag ng brutal na katapatan ni Aling Nena. At alam niyo po ba kung ano ang pinakamalungkot? Patuloy ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng damdamin na nagpapahirap sa bawat salita, na ako po ay nagpapasalamat na mayroon akong ganoong kakilakilabot na trabaho. Nagpapasalamat na hindi ako pinapansin ng mga lalaking tulad ninyo sa halip na guluhin ako. Nagpapasalamat na kaya kong bigyan ang aking anak ng tirahan kahit isang kwarto na may tulo. Lumingon siya sa audience. Ang kanyang mga mata ay pula, ngunit ang kanyang tindig ay hindi kapani-paniwalang marangal. Pinahiya po ako ni Ginoong Alcantara sa pinakamasamang paraan. Pinaramdam po niya sa akin na parang basura ako sa harap ng aking sariling anak at napakahirap po niyon. Ngunit alam po ninyo, sa wakas nakita niya ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, may isang tao na nakakilala na umiiral ako. Hindi nito pinapawalang sala ang kanyang ginawa, sigaw ng isang journalist mula sa likod.
Hindi nito pinapawalang sala, matatag na sumang-ayon si Aling Nena. Walang anumang nagpapawalang sala sa kalupitan. Ngunit may pagkakaiba sa pagitan ng isang taong malupit dahil hindi niya kailanman naisip ang pinsalang dulot niya. At isang taong nakakita ng pinsala, kinikilala ito at nagpasyang magbago. Itinuro niya si Antonio. Ang lalaking iyan ang nag-leak ng video, hindi dahil sa mahalaga sa kanya ang aking dignidad, kundi dahil gusto niyang sirain ang isang taong humamon sa kanya. Ginamit niya ang aking kahihiyan bilang armas. Mas mahusay ba iyan kaysa sa ginawa ni Ginoong Alcantara? Ang tanong ay nakasabit sa hangin na parang isang nakapangingilabot na akusasyon. Nagbukas ng bibig si Antonio upang magprotesta ngunit walang makita na salita. Lumapit si Santiago sa mikropono at isang bulungan ang umalingaw-ngaw sa pulutong. Ang bata sa video ang nagtanggol sa kanyang ina nang may hindi matitinag na dignidad ay magsasalita. Ang pangalan ko po ay Santiago Reyes, simula niya na may malinaw na boses ngunit puno ng damdamin. 11 taong gulang po ako at 2 taon na ang nakakaraan ay nawala po ang tatay ko sa isang aksidente sa trabaho na hindi dapat nangyari. Kinuha niya ang isang litrato mula sa kanyang bulsa at ipinakita sa mga kamera. Ito ay ang larawan ng isang nakangiting lalaki na may isang maliit na bata sa kanyang balikat. Ito po si Nestor Reyes. Siya po ay isang security engineer. Nagdisenyo po siya ng mga sistema para protektahan ang mga tao at namatay po siya dahil pinili ng isang kumpanya na mas tipirin ang pera sa halip na protektahan ang mga certified electrician. Ganap na nanginginig ang kanyang boses, dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi ngunit patuloy siyang nagsalita. Pagkatapos po niyang mamatay, walang tumulong sa amin. Tinanggihan po ng kumpanya ang responsibilidad. Nakahanap po ang mga insurance company ng mga teknikalidad para hindi magbayad at bigla po ang nanay ko ay naging tagalinis ng banyo dahil iyon lang po ang trabaho na kaya niyang makuha nang hindi ako napapabayaan. Santiago, mahal ko. Lumapit si Aling Nena ngunit dahan-dahang umiling si Santiago. Kailangan ko po itong sabihin, nanay. Lumingon siya sa audience. Ang kanyang mga mata ay sinisipat ang daan-daang mukha na nakatingin sa kanya. Nakita niyo po ang video ng aking kahihiyan. Nakita niyo po si Ginoong Alcantara na nangungutya sa akin sa nanay ko sa aming kahirapan at nagalit kayo. Nagsulat kayo ng galit na mga komento, humingi ng mga boycott, humiling ng hustisya. Ngunit ilan sa inyo ang dumaan sa mga taong tulad ng nanay ko nang hindi sila tunay na nakikita? Ilan sa inyo ang nagtrato sa mga empleyado ng gun service na parang hindi sila nakikita? Ilan sa inyo ang humatol sa isang tao batay sa kanilang damit, trabaho o accent nang hindi alam ang kanilang kwento? Ang akusasyon ay mahina ngunit nakakapinsala. Ilang journalist ang yumuko, hindi kayang makipag-ugnayan sa mata sa bata. May ginawa pong kakila-kilabot si Ginoong Alcantara, patuloy ni Santiago. Ngunit may lakas po siyang harapin ito. May lakas po siyang aminin na mali siya at subukang magbago. Ilan po sa inyo ang makapagsasabi ng ganoon? Lumapit siya sa mesa kung saan niya inilagay ang isang makapal na folder. Ito po ang Nestor Reyes Educational Fund. Idinisenyo ko po ito sa tulong ng mga empleyado na pinapabayaan ni Ginoong Alcantara sa loob ng maraming taon. Mga empleyado na lumabas na mga engineer, accountant, translator, profesional na chef, mga matatalinong tao na nakulong sa mga trabaho na hindi nagpapakita ng kanilang tunay na potensyal. Binuksan niya ang folder na nagpapakita ng mga pahina na puno ng mga numero, projection at mga testimonial. Ang fund na ito ay magbibigay ng kumpletong mga scholarship sa 100 estudyante mula sa mga pamilyang nagtatrabaho bawat taon. Hindi lang po pera para sa tuition, kundi mga mentor, training at suporta sa pamilya. Magkakahalaga po ito ng $5 milyong taon-taon at nangako po si Ginoong Alcantara na popondohan ito sa loob ng susunod na 20 taon. Iyan po ay $100 milyong, ang parehong 100 milyon na inalok niya sa akin bilang panunuya ng araw na iyon sa kanyang opisina. Ang bulungan ng pulutong ay naging mga malakas na pagbubunyi. Sabay-sabay na sumisigaw ng mga tanong ang mga journalist. Totoo ba iyan? Ginoong Alcantara, $100 milyong. Hindi lang ito. Public relations. Lumapit si Don Ricardo sa mikropono. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ganap na totoo. Pinirmahan ko ang mga legal na dokumento ngayong umaga. $100 milyong sa loob ng 20 taon para sa Nestor Reyes Fund. Ngunit may mga kondisyon dagdag niya na ikinagulat ng lahat.
Hindi ko kinokontrol kung paano gagamitin ang pera. Iyon ay ipinapasya ng isang board of directors na binubuo ni Nena Santiago Mangtonio Cruz at 3 kinatawan na pinili ng mga pamilyang benepisyaryo. Ako lang ang pumipirma sa mga tseke. Bakit sigaw ng isang journalist? Bakit magbigay ng ganoong kontrol? Dahil sa loob ng 53 taon kinontrol ko ang lahat, sagot ni Don Ricardo nang may brutal na katapatan. At ang kontrol na iyon ang nagpabago sa akin na isang halimaw. Kailangan kong matuto na magtiwala sa mga taong mas mahusay kaysa sa akin mga taong nakakaunawa kung ano ang tunay na mahalaga. Humakbang si Antonio sa gitna ng pulutong pula ang kanyang mukha sa galit. Absurdo ito, Ricardo. Ibinibigay mo ang iyong kapalaran sa mga taong hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat. Lumingon si Santiago sa kanya na may mga matang kumikislap sa luha at galit. Mas masipag pong nagtatrabaho ang nanay ko sa isang araw kaysa sa malamang na ginawa ninyo sa buong buhay ninyo. May 3 college degrees po si Mang Tonyo at nagsasalita ng 4 na wika. Si Aling Rosie ay executive chef sa isa sa mga pinakaprestihiyosong hotel sa bansa. Lahat po sila ay nararapat sa mga pagkakataon na ipinagkait sa kanila ng mga taong tulad ninyo. Mga taong nagpapasya ng halaga ng tao batay sa mga bank account sa halip na karakter. Bata ka lang, sumigaw si Antonio. Hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang totoong mundo. Naiintindihan ko po ng perpekto kung paano gumagana sagot ni Santiago na may nakakapangwasak na kalmado. Gumagana po ito sa mga makapangyarihang tao, pinoprotektahan ang kanilang kapangyarihan sa kapinsalaan ng mga mahihinang tao. Gumagana po ito sa mga sistema na idinisenyo upang panatilihing mayaman ang mga mayaman at mahirap ang mga mahihirap. Gumagana po ito sa mga taong tulad ninyo kinukumbinsi ang kanilang sarili na karapat-dapat sila sa kanilang pribilehiyo habang ang iba ay karapat-dapat sa kanilang pagdurusa. Lumapit siya ng direkta kay Antonio nang walang takot sa kabila ng pagkakaiba ng laki. Ngunit alam niyo po ba, nagbabago po ang sistemang iyan, hindi dahil may isang millionaire na nagpasya na maging mapagbigay, kundi dahil lumalabas ang katotohanan, dahil pagod na ang mga tao sa kawalang katarungan, dahil ang mga batang tulad ko ay nagsasabing sapat na. Pumutok ang silid sa palakpakan, hindi ng lahat ngunit ng sapat na tao upang ang tunog ay nakabibingi. Tumingin si Antonio sa paligid ng may pagkaalangan na pagtanto na ganap niyang nawala ang kontrol sa pat narrative. At paano ang ibang mga kumpanya sigaw ng isang journalist nang humupa ang palakpakan? Paano si Marco Santos at ang kanyang mga demanda dahil sa harassment? Si Victor Garcia at ang kanyang mga namatay na manggagawa? Nagkatinginan si Santiago at Aling Nena na halos hindi mahahalata ang pagtango. Mayroon po kaming kumpletong dokumentasyon tungkol sa maraming kumpanya na nagpapatakbo ng mga ilegal o immoral na practice kinumpirma ni Santiago. Ngunit hindi po namin ito ilalabas sa publiko ngayon. Bakit hindi sabay-sabay na sigaw ng ilang journalist? Dahil hindi po namin gustong sirain ang sinuman sagot ni Aling Nena habang kinukuha ang mikropono. Gusto po namin na magbago sila. Binibigyan po namin ang bawat isa sa mga negosyanteng iyon ng parehong pagkakataon na ibinigay namin kay Ginoong Alcantara. Kilalanin ang kanilang mga pagkakamali, gumawa ng tunay na pagwawasto at maging mas mabuting tao. At kung hindi nila gagawin tanong ng isang skeptical journalist, kung gayon po ay ilalabas sa publiko ang impormasyong iyan, matatag na sagot ni Don Ricardo, ngunit ito po ang magiging kanilang pagpipilian. Maaari po silang pumili na magbago ng voluntaryo o maaari po silang mapilitang magbago sa pamamagitan ng pampublikong pagsisiyasat. Tunog, extortion. Yan akusa ni Antonio. Hindi po extortion. Katarungan po iyan, pagwawasto ni Santiago. Sa loob ng maraming taon ginamit niyo po ang inyong kapangyarihan bilang tahimik na banta. Kumilos ng maayos o sisantehin kita. Tanggapin mo ang aking harassment o mawawalan ka ng trabaho. Magtrabaho sa mapanganib na kondisyon o wala kang ipapakain sa pamilya mo. Iyan po ang tunay na extortion. Ang ginagawa po namin ay binibigyan kayo ng pagpipilian na gawin ang tama bago pa po kayo mawalan ng pagpipilian. Mas malaki po ang awa namin kaysa sa ipinakita ninyo kailanman. Tumayo ang isang journalist mula sa isang internasyonal na media outlet. Ginoong Alcantara, mawawalan po kayo ng daan-daang milyon sa inisyatibang ito. Ang mga stock po ninyo ay bumagsak na ng 28%. May mga bulungan po na pipilitin ng Board of Directors ang inyong pagbibitiw. Worth it po ba?
tumingin si Don Ricardo kina Aling Nena at Santiago pagkatapos ay sa audience. 2 linggo na ang nakakaraan, sasabihin ko na hindi. Sasabihin ko na ang aking kumpanya, ang aking kapalaran, ang aking reputasyon ang pinakamahalaga sa mundo. Ngunit nakilala ko ang isang 11 taong gulang na bata na nagturo sa akin na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Tinuruan niya ako tungkol sa dignidad, tungkol sa hustisya, tungkol sa uri ng pamana na tunay na mahalaga. Ganap na nanginginig ang kanyang boses. Gumugol ako ng 53 taon sa pag-iipon ng kayamanan na hindi kailanman nagpasaya sa akin pagtatayo ng mga imperyo, na hindi kailanman nagparamdam sa akin ng katuparan, sinusubukang punan ang isang butas ng mga bagay na hindi kayang punan ito. At pagkatapos isang babaeng naglilinis ng aking mga banyo at ang kanyang anak ang nagpakita sa akin ng hinahanap ko sa buong panahong ito. Tunay na layunin, tunay na koneksyon ng tao ang kasiyahan ng paggamit ng iyong pribilehiyo upang itaas ang iba sa halip na durugin sila. Dumaloy ang luha sa kanyang mukha ngayon. Kaya opo, sulit ito. Sulit ang bawat sentimo, bawat porsyento ng pagbaba ng stock, bawat kaibigan na iniiwan ako. Dahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, kapag tumingin ako sa salamin, nakikita ko ang isang taong ipinagmamalaki sana ng aking ina na makilala. Ang sumunod na katahimikan ay sagrado, kahit ang pinakasistiko na mga journalist ay napagawi na walang masabi sa harap ng brutal na katapatan ng pagtatapat. Lumapit si Santiago kay Don Ricardo at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kilos ay simple ngunit malalim ang kahulugan nito, pagpapatawad, pagkakaisa at ang pangako na posible ang tunay na pagbabago. Hinawakan ni Aling Nena ang kabilang kamay ni Don Ricardo at nanatili silang tatlo sa harap ng mga kamera, pinag-isa hindi ng pera o kapangyarihan, kundi ng isang bagay na walang hangganang mas malakas. Natapos ang kumperensya na may standing ovation na tumagal ng halos 5 minuto. Sa labas nagre-react ang mundo. Nagbago ang mga hashtag mula sa Boycott Alcantara tungo sa Second Chance Alcantara. Ang mga stock ng kanyang kumpanya ay nagsimulang bumawi at higit sa lahat 12 negosyante ang nagsimulang makipag-ugnayan ng pribado nagtatanong kung paano nila maipatupad ang mga katulad na pagbabago. Ang pagbabago ay huminto sa pagiging personal, ito ay naging isang kilusan. 6 na buwan pagkatapos ng press conference na nagpabago sa lahat, nakita ni Don Ricardo Alcantara ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng Swiss safe na dating simbolo ng kanyang pagmamataas. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalagay ang bagong code, isang code na agad niyang pinalitan pagkatapos ng gabing iyon nang ibunyag ni Santiago ang kanyang kahinaan. Ang dating code ay 17847. Ang bago ay 03.04.05. Ang petsa ng kaarawan ni Santiago. Bumukas ang safe nang may mahinang click, inilalabas ang laman nito, ngunit ang nasa loob ay hindi na mamahaling alahas o hindi kinakailangang pera. Ito ay isang koleksyon ng mga litrato, mga sulat kamay mula sa mga benepisyaryo ng Nestor Reyes Fund at isang selyadong sobre na nagsasabing, para buksan lamang kung malimutan ko kung sino ang gusto kong maging. Sa loob ng sobre ay may isang litrato. Si Santiago kasama ang kanyang ina kinuha sa araw ng press conference na nakatayo silang tatlo sa harap ng mga kamera. Sa likod sa maingat na sulat kamay ni Aling Nena ay nakasulat, ang tunay na kayamanan ay hindi iniipon, ibinabahagi ito. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya mula sa kanyang pagmumuni-muni. Ang kanyang personal assistant. Ito isang taong siya mismo ang nag-promote mula sa Departamento ng Paglilinis pagkatapos madiskubre na mayroon itong master's degree sa Business Administration. Ginoong Alcantara, magsisimula na po ang board meeting at may dumating po na agarang pakete mula kay Ginoong Santos. Naramdaman ni Don Ricardo na kumipot ang kanyang tiyan. Sa loob ng 6 na buwan, nanatiling tahimik si Marco Santos pagkatapos ng press conference. Walang tawag, walang banta, walang pagtatangkang sabotahe. Ang katahimikan na iyon ay mas nakakagulo kaysa sa anumang direktang paghaharap. Anong uri ng pakete? Isang Manila envelope. Nakasulat po ay personal at kumpidensyal. Kinuha ni Don Ricardo ang sobre gamit ang mga kamay na inaasahan na ang masamang balita. Sa loob ay may isang dokumento lamang, isang formal na resignation letter mula kay Marco Santos sa lahat ng kanyang posisyon sa Shared Companies Board, kasama ang isang sulat kamay na tala. Nagsimula si Don Ricardo na basahin ang sulat na may nanginginig na sulat kamay.
Ricardo, sa loob ng 6 na buwan sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na ang ginawa mo ay kahinaan, na minanipula ka, na sinira mo ang lahat ng binuo nating magkasama dahil sa sentimentalismo. Ngunit kagabi ay may nangyari na nagpabago sa aking pananaw magpakailanman. Patuloy si Don Ricardo sa pagbabasa, lumalaki ang kanyang mga mata sa bawat linya. Ang aking panganay na anak si Valentina ay 17 taong gulang. Kahapon ay umuwi siya na umiiyak dahil nakita niya ang video ng iyong press conference sa klase niya ng etika. Ginamit ito ng kanyang propesor bilang halimbawa ng tunay na pagtubos kumpara sa pampublikong pagsisisi. At nang makita niya ako, tinanong niya ako ng isang bagay na lubos na nagwasak sa akin. Tatay, kaya mo bang gawin ang ginawa ni Ginoong Alcantara? Kung alam mo na nagkamali ka sa loob ng maraming taon, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na aminin ito sa publiko at magbago? Hindi ako makasagot, Ricardo. Nananatili akong tahimik habang tinitigan ako ng aking anak na naghihintay na maging bayani ang kanyang ama, at napagtanto ko na itinuturo ko sa kanya ang kabaligtaran kung paano protektahan ang iyong ego sa kapinsalaan ng iyong kaluluwa. Kaya ako ay nagbibitiw hindi lamang sa aming mga shared company, kundi sa taong ako ay naging hahanap ako ng profesional na tulong para sa mga akusasyon ng harassment sa aking kumpanya. Magpapatupad ako ng tunay na pagbabago at susubukan kong maging uri ng ama na maaaring hangaan ng aking anak. Hindi ako humihingi ng tawad dahil hindi ko ito nararapat. Gusto ko lang malaman mo na ang iyong pagbabago ay nagbibigay inspirasyon sa iba na magbago kahit sa mga pinakamalaking lumalaban sa iyo. Ang sulat ay nagtatapos sa isang simpleng pirma. Marco. Napaupo si Don Ricardo sa kanyang upuan, lubos sa magkasalungat na damdamin. Sa loob ng maraming buwan, inaasahan niya ang paghihiganti mula kay Marco. Inaasahan niya ang mga sabotahe at pag-atake. Hindi niya kailanman naisip ito. Tunay na pagpapasakop at ang simula ng tunay na pagbabago. Tumunog ang kanyang telepono. Si Carlos Delgado ito, na naging kanyang pinakamalapit na kapanalig sa panahon ng pagbabago. Ricardo, nakita mo ba ang balita? Anong balita? Kaka-announce lang ni Victor Garcia ng isang $50 milyong na programa ng labor safety. Kukuha siya ng mga independent auditor para sa lahat ng kanyang pasilidad ng langis at pampublikong kinikilala ang 14 na pagkamatay ng mga manggagawa na nangangakong magbayad ng compensation sa mga pamilya. Naramdaman ni Don Ricardo ang luha na namumuo sa kanyang mga mata. Ano ang nag-udyok dito? Ayon sa kanyang pahayag, nakatanggap siya ng isang anonimong sulat mula sa isa sa mga anak ng namatay na manggagawa. Ang bata ay kapareho ng edad ni Santiago. Tinanong niya kung namatay ang kanyang ama dahil sa tingin ni Ginoong Garcia na mas mababa ang halaga ng kanyang buhay kaysa sa perang tinipid niya sa seguridad. Diyos ko, mayroon pa. Iniimbestigahan si Antonio Gomez sa kaso ng tax evasion, ngunit kusang loob siyang sumuko bago siya arestuhin. Lubos siyang nakikipagtulungan sa mga otoridad at sinasabi niyang gusto niyang linisin ang kanyang konsensya bago pa huli ang lahat. Hindi makapagsalita si Don Ricardo. Ang pagbabago na nagsimula sa kanyang sariling kahihiyan ay lumikha ng mga alon na lumalabas ng mas malayo kaysa sa kanyang naisip. Ang pulong ng board, patuloy ni Carlos, naging seryoso ang kanyang boses. Handa ka na ba? Tiningnan ni Don Ricardo ang bukas na safe, ang mga litrato at sulat na kumakatawan sa 6 na buwan ng pagbabagong trabaho. Handa na ako hanggat maaari. Pagkaraan ng 1 oras, pumasok si Don Ricardo sa boardroom ng gusaling korporasyon na naging kanyang kaharian sa loob ng mga dekada, ngunit lubhang nagbago ang silid. Hindi na ito puno lamang ng mga executive na nakamamahaling suit. Ngayon kasama na rito si Mang Tonyo Cruz na namumuno sa International Security Department, si Aling Rosie na naging director ng Corporate Services, si Danny na nagkokordina ng mga programa sa Diversity and Inclusion, at sa gitna na may maingat na nakaayos na mga folder, sa harap niya ay si Aling Nena Reyes na sa loob ng 6 na buwan ay naging isa sa mga pinakarespetadong executive ng kumpanya. Nakaupo si Santiago sa gallery ng mga tagamasid kasama ang iba pang 50 estudyante mula sa Nestor Reyes Fund na inimbitahan upang saksihan ang pulong bilang bahagi ng kanilang edukasyon sa business. Leadership. Order mahinang pinalo ng board president, si B. Biabiabia. Sofia Mendoza ang kanyang gavel. Siya ay isang 62 taong gulang na babae na dinala partikular upang pangasiwaan ang pagbabago ng kumpanya. Narito tayo upang suriin ang quarterly performance at talakayin ang panukalang restructuring
na isinumite ni Ginoong Alcantara. Lahat ng mata ay lumingon kay Don Ricardo na dahan-dahang tumayo. Sa loob ng 6 na buwan siya ay nagtatrabaho sa pinakamahalagang panukala ng kanyang karera, isang kumpletong restructuring na muling magsasagawa ng kapangyarihan at kita ng mas pantay sa buong organisasyon. Mga miyembro ng board, simula ni Don Ricardo ang kanyang boses ay matatag ngunit mapagpakumbaba. 6 na buwan na ang nakakaraan ipinangako ko sa publiko ang isang pagbabago na itinuring ng marami na corporate suicide. Sinabihan nila ako na mawawalan tayo ng talento na aalis ang mga investor na babagsak ang kumpanya. Huminto siya pinahintulutan na bumuo ang suspense. Ganap silang nagkamali. Nag-project siya ng isang presentasyon sa malaking screen. Ang mga numero ay kamangha-mangha. Nagtaas ang productivity. Ng 47% bumaba ang employee turnover, sa halos zero ang customer satisfaction ay nasa record highs at mas nakakagulat pa, tumaas ang kita ng 23% sa kabila ng $100 milyong na ipinangako sa educational fund. Paano ito posible, tanong ng isa sa mga miyembro ng board na may tunay na pagkalito? Ang mga projection ay nagpapahiwatig ng malaking pagkalugi. Tumayo si Aling Nena. Ang kanyang pagbabago mula sa tagalinis tungo sa executive ay lubos na mahirap alalahanin kung paano siya dati. Maaari po akong sumagot niyan. Kapag tinatrato mo ang mga tao ng may dignidad, kapag binabayaran mo sila ng makatarungang sahod, kapag namumuhunan ka sa kanilang pag-unlad, hindi lamang mga empleyado ang nakukuha mo, kundi mga kaalyado na personal na nakatuon sa tagumpay ng kumpanya. Nadiskubre namin ang mga nakatagong talento sa 33 empleyado na underemployed. Dagdag ni Mang Tonyo, ipinakita ang kanyang sariling seksyon ng ulat. Engineers na nagtatrabaho bilang mga janitor, accountant, bilang mga empleyado ng cafeteria, certified translator, bilang mga receptionist. Nang ilagay namin sila sa mga posisyon na tumutugma sa kanilang tunay na kakayahan, sumipa ang productivity. Ngunit ang pinakamahalaga, patuloy ni Don Ricardo, ibinabalik ang kontrol sa presentasyon, ay binago namin ng husto kung paano namin sinusukat ang tagumpay. Hindi na lang kami bumibilang ng mga quarterly profit. Binibilang namin ang mga buhay na binago, mga pamilyang itinaas, mga komunidad na pinalakas. Nag-project siya ng isang bagong slide na nagpapakita ng mga litrato at testimonial ng unang 100 benepisyaryo ng Nestor Reyes Fund. Mga kabataan na nag-aaral na ngayon ng medisina, engineering, abogasya, sining, mga pamilya na sumira sa mga henerasyong siklo ng kahirapan, buong komunidad na binabago. Ito ang tunay na return on investment, sabi ni Don Ricardo, nanginginig ang kanyang boses sa emosyon, at ito ay walang hangganang mas mahalaga kaysa sa anumang kita sa pananalapi. Isa sa mga pinakakonserbatibong miyembro ng board ang tumayo. Siya si Hector Ramirez, isang 68 taong gulang na investor, na vocal, na sumasalungat sa bawat reforma. Ginoong Alcantara, kahanga-hanga ang mga numerong ito, ngunit nananatili ang aking pangunahing pag-aalala. Iminungkahi mong ipamahagi ang 30% ng taunang kita sa isang employee participation fund. Direktang binabawasan nito ang mga dividend para sa mga shareholder. Tama ka, sumang-ayon si Don Ricardo. Binabawasan nito ang mga dividend sa maikling panahon, ngunit pinapataas nito ang pangmatagalang halaga ng kumpanya sa mga paraan na hindi nakukuha ng mga tradisyonal na financial model. Paano pagpipilit ni Hector? Biglang tumayo si Santiago sa gallery ng mga tagamasid. Maaari po ba akong sumagot niyan? Lahat ay lumingon sa bata ng nagulat. Tiningnan ni Beb. Sofia Mendoza, si Don Ricardo na tumango. Sige, Santiago. Bumaba si Santiago mula sa gallery nang may matatag na hakbang, dala ang isang folder na halata na inihanda niya para sa sandaling ito. Sa edad na Dolef na may saing na buwan na karanasan sa pagmamasid sa mga pagbabago sa korporasyon, siya ay naging isang pambihira, isang strategist na pinagsama ang analytical intelligence sa malalim na pag-unawa sa dignidad ng tao. Ginoong Ramirez, simula ni Santiago nang may paggalang ngunit may katatagan. Ang tatay ko po ay nagsabi na may dalawa uri ng kayamanan ang naiipon at ang nagpaparami. Ang naiipon na kayamanan ay dahan-dahang lumalaki at namamatay kasama ng taong nagmamay-ari nito. Ang nagpaparami na kayamanan ay lumalaki ng exponentially at nabubuhay magpakailanman. Binuksan niya ang kanyang folder na nagpapakita ng mga chart at projection
na ginawa niya sa tulong ni Mang Tonyo at iba pang mga mentor. Nang mamuhunan po si Ginoong Alcantara ng $100 milyong sa Nestor Reyes Fund, tila isang malaking pagkalugi, ngunit susundan po namin ang tunay na epekto. Nag-project siya ng kanyang unang slide. 100 estudyante po ang nakatanggap ng kumpletong scholarship. Bawat isa po ay kikita ng humigit kumulang 40% na mas malaki sa kanilang buhay kaysa kung hindi po sila nakapagtapos ng universidad. Iyan po ay isang kolektibong pagtaas ng kita na humigit kumulang $120 milyong sa susunod na 4 na dekada, ngunit mayroon pa po patuloy niya habang ipinapakita ang susunod na projection. Ang 100 estudyanteng iyon ay magbabayad ng buwis sa mga karagdagang kita na iyon na mag-aambag ng humigit kumulang $30 milyong sa public treasury. Gagastos po sila ng pera sa kanilang mga komunidad, lilikha ng mga trabaho at magpapasigla ng mga lokal na ekonomiya at ayon sa statistics, 50% po ang lilikha ng kanilang sariling mga programa ng scholarship o mga inisyatiba ng komunidad. Kaya ang paunang puhunan na $100 milyong ay bumubuo ng economic returns na mahigit $500 milyong sa loob ng 4 na dekada at iyan ay hindi kasama ang non-monetized value. Iwasan ang krimen dahil ang mga kabataan ay may lehitimong pagkakataon na bawasan ang mga gastos sa kalusugan dahil ang mga pamilya ay lumalabas sa kahirapan mga inobasyon na nilikha ng mga matatalinong isip na kung hindi man ay nasayang. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Kahit si Hector Ramirez ay nawalan ng imik sa harap ng analytical clarity ng isang 12 taong gulang na bata. Ngunit ang pinakamahalaga pagtatapos ni Santiago ang kanyang boses ay nagkaroon ng tono na lumalampas sa mga numero. Ay hindi po ninyo kayang presyuhan ang tunay ninyong binibili. Pagtubos pamana ang kakayahang tingnan ang sarili sa salamin at malaman na ginamit ninyo ang inyong kapangyarihan para sa kabutihan. Lumingon siya sa buong silid na kipag-ugnayan sa mata sa bawat miyembro ng board. Namatay po ang tatay ko dahil pinili ng isang kumpanya na ang kanyang buhay ay mas mababa ang halaga kaysa sa perang tinipid nila sa seguridad. May pagkakataon po kayong maging iba upang ipakita na ang mga kumpanya ay maaaring kumita at maging makatao na ang tagumpay ay hindi nangangailangan ng pagsasakripisyo ng kaluluwa. At alam niyo po ba kung ano ang pinakamagaling? Ngumiti si Santiago at ito ay isang ngiti na may sinaunang karunungan sa likod nito. Ay nakapag ginagawa po ninyo ang tama kapag tinatrato ninyo ang mga tao nang may dignidad kapag namumuhunan kayo sa mga komunidad, ang kita ay darating ng kusa dahil lumalabas na ang kabutihan, ang pinakamahusay na business model na umiiral. Pumutok ang silid sa palakpakan. Kahit si Hector Ramirez ay napalakpak dumadaloy ang luha sa kanyang kulubot na mukha. Mosyon upang aprubahan ang restructuring na iminungkahi ni Ginoong Alcantara, sabi ni Hector na may nanginginig na boses na may karagdagang probisyon na si Santiago Reyes ay itatalaga bilang permanenteng youth advisor sa Board of Directors. Ano sabay na bulalas ni na Santiago at Aling Nena. Pangalawang mosyon agad na idinagdag ng isa pang miyembro ng board. Lahat ng pabor, sumigaw si BB, Sofia Mendoza, para sa pagboto. 11 kamay ang itinaas. Walang oposisyon o pagpipigil. Ito ay nagkakaisa, inaprubahan, pinalo ni Beb. Sofia Mendoza ang kanyang gavel. Ang restructuring ay ipapatupad agad at si Santiago Reyes ay opisyal na ang ating unang youth advisor. Tinakpan ni Aling Nena ang kanyang bibig gamit ang 2 kamay umiiyak ng malakas. Lumapit si Mang Tonyo kay Santiago at niyakap siya na itinaas ang bata mula sa sahig. Sumigaw si Aling Rosie sa tuwa mula sa kanyang upuan at si Don Ricardo. Naramdaman ni Don Ricardo ang isang bagay na hindi niya nailathala sa loob ng 53 taon ng buhay. Purong pasasalamat, hindi nahawahan ng ego o pansariling interes. Pasasalamat sa pagiging lubhang napahiya upang magising. Pasasalamat kina Aling Nena at Santiago na nakakita ng potensyal ng kabutihan kung saan ang lahat ng iba ay nakakita lamang ng kalupitan. Pasasalamat sa isang ikalawang pagkakataon na hindi niya kailanman nararapat ngunit natanggap niya sa anumang paraan. Mayroon pang isang huling bagay, inihayag ni Bebe. Sofia Mendoza, nang humupa ang pagdiriwang. Nakatanggap kami ng isang panukalang panlabas na kailangan ng board na pag-isipan. Ang Ortiz Group ay humiling ng pahintulot upang ipatupad ang isang programang katulad ng sa atin gamit ang ating model bilang template. Nag-aalok sila ng compensation para sa consultancy. Hindi agad nasabi ni Don Ricardo.
Lahat ay lumingon sa kanya nang nagulat. Hindi po tayo maniningil para ibahagi ang model na ito matatag na paliwanag ni Don Ricardo. Ibibigay po namin ito ng libre. Lilikha po kami ng kumpletong dokumentasyon mga gabay sa implementasyon at mag-aalok ng libreng consultancy sa anumang kumpanya na gustong gumawa ng mga katulad na pagbabago. Ricardo, maaaring magkakahalaga ito ng milyon-milyon sa mga resources tutol ng isang miyembro ng board. Alam kong umiti si Don Ricardo at iyan ang magiging pinakamahusay na pamumuhunan na kailanman natin gagawin dahil ang pagbabago ay hindi maaaring manatili sa atin lamang. Kailangan itong maging isang kilusan. Lumingon siya kay Santiago. Ano sa tingin mo, youth advisor? Tiningnan siya ni Santiago ng mga mata na kumikislap sa luha at pagmamalaki. Sa tingin ko po ipagmamalaki ng tatay ko kung ano po kayo ngayon. At sa sandaling iyon sa isang boardroom na nasaksihan ang mga dekada ng mga desisyon na itinutulak ng kasakiman, isang himala ang nangyari. 15 executive ang nagbotong nagkakaisa upang unahin ang human impact kaysa sa pinakamataas na kita. Ang pagbabago ay hindi na lang personal, ito ay naging institusyonal at napapansin ito ng mundo. 3 buwan pagkatapos ng board meeting na nagpabago sa lahat, nakita ni Santiago Reyes ang kanyang sarili na nakatayo sa isang lugar na hindi niya kailanman naisip na bisitahin. Ang sementeryo ng munisipalidad kung saan inilibing ang kanyang ama, halos 3 taon na ang nakakaraan, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay lumalakad si Don Ricardo Alcantara na may dalang palumpon ng puting bulaklak. Sa kanyang tabi ay si Aling Nena, hawak ang isang tansong plaka na kumikinang sa sikat ng araw ng hapon, at sa kanilang paligid ay may mahigit 200 tao. Ang 101 benepisyaryo ng Nestor Reyes Fund, mga empleyado ng binagong kumpanya at 12 dosenang pamilya na ang buhay ay nabago sa loob ng nakaraang 9 na buwan. Si Mang Tonyo Cruz ay may dalang pala. Nagdala si Aling Rosie ng espesyal na lupa mula sa kanyang personal na hardin. Si Danny ay may dalang kamera, dinodokumento ang bawat sandali para sa historical archive na kanilang itinatayo. Dito itinuro ni Santiago ang isang simpleng lapida na nagsasabing Nestor Reyes Engineer Asawa Ama, 1978-2023. Sa loob ng 3 taon, ang puntod na iyon ay nanatiling halos nakalimutan. Binibisita lamang nina Aling Nena at Santiago kapag kaya nilang bayaran ang transportasyon patungo sa sementeryo. Wala itong sariwang bulaklak mula pa noong libing. Dahil ang perang sana ay gugugulin sa mga bulaklak ay kailangan para sa pagkain, ngunit ngayon ay iba. Ginoong Reyes, sabi ni Don Ricardo sa lapida agad na nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko kailanman nagkaroon ng karangalan na makilala ka sa buhay, ngunit nakilala kita sa pamamagitan ng iyong anak na nagturo sa akin ng lahat ng itinuro mo sa kanya, at dumating ako upang humingi ng tawad. Lumuhod siya sa harap ng puntod, inilalagay ang mga bulaklak gamit ang nanginginig na mga kamay. Patawad sa pagiging uri ng lalaki na iyong inialay ang iyong buhay upang protektahan ang iba laban. Patawad sa pagtrato sa iyong asawa na parang hindi nakikita. Patawad sa pagpahiya sa iyong anak nang iginagalang lamang niya ang iyong alaala. Dumadaloy ang luha sa kanyang mukha ngayon. Ngunit gusto kong malaman mo na hindi naging walang kabuluhan ang iyong pagkamatay. Ang iyong anak ang nagdala ng sakit ng pagkawala mo at ginawa itong isang kilusan na nagbabago ng buhay sa buong rehiyon. Ginawa niyang tagumpay ng daan-daang pamilya ang iyong trahedya. Lumapit si Santiago at inilagay ang isang kamay sa balikat ni Don Ricardo. Sasabihin po ng tatay ko na ang pagpapatawad ay kinikita ng mga aksyon, hindi ng mga salita. At ipinakita po ninyo ang inyong mga aksyon sa loob ng 9 na buong buwan. Lumuhod si Aling Nena, sa tabi nila inilagay ang tansong plaka sa lapida. Nakaukit dito Nestor Reyes Espiritual na tagapagtatag ng Educational Fund na pinangalanan sa kanya. Ang kanyang mga aral tungkol sa dignidad, kaalaman at hustisya ay patuloy na nagbabago ng buhay matagal na pagkatapos ng kanyang pagpanaw, 1978-2023. Magpakailanman, Nestor, sabi ni Aling Nena sa puntod na may mahina ngunit malinaw na boses. Ipinangako ko sa iyo noong araw ng iyong libing na hindi kailanman malilimutan ng ating anak kung sino ka, na pananatilihin niyang buhay ang lahat ng itinuro mo sa kanya. Ngunit hindi ko kailanman naisip ito. Iginawa niya ang 200 taong nakapaligid sa kanila. Tingnan mo kung ilang buhay ang hinawakan mo ngayon.
Tingnan mo kung ilang pamilya ang itinatataas dahil itinuro mo sa ating anak na ang kaalaman ay kapangyarihan, na ang dignidad ay hindi mapagtawad, na ang kabutihan ay lakas. Ganap na nanginginig ang kanyang boses. Namimiss kita bawat segundo ng bawat araw. Namimiss ko ang tawa mo, ang mga kwento mo tungkol sa mga safe, ang paraan mo kung paano mo ginagawang simple ang pinakakomplikadong aral. Ngunit nararamdaman ko rin na narito ka nabubuhay. Sa pamamagitan ni Santiago, ginagabayan ang bawat desisyon na kanyang ginagawa. Niyakap ni Santiago ang kanyang ina habang ito ay humihikbi, ang sarili niyang luha ay nahahalo sa luha ng ina. Sa loob ng 3 taon, dinala niya ang bigat ng pagiging malakas para sa kanyang ina nang hindi kailanman ganap na pagbagsak dahil kailangan siya ng ina upang maging kanyang bato. Ngunit ngayon, napapalibutan ng isang komunidad na nagmamahal sa kanila, pinayagan niya sa wakas ang kanyang sarili na maramdaman ang buong bigat ng kanyang pagkawala. Tatay, sabi ni Santiago sa gitna ng paghikbi. Ngayon po ay eksaktong 3 taon na ang nakakaraan mula nang mawala po kayo. 3 taon po na kailangan kong matuto na maging lalaki nang wala po kayo. 3 taon po na nagtrabaho ng napakasipag si nanay, kaya minsan po ay nakakalimutan niyang kumain. 3 taon po na kailangan ko po kayo ng higit pa sa kayang ipahayag ng mga salita. Pinunasan niya ang kanyang luha, sinusubukang panatilihing composed, ngunit ganap na nabigo. Ngunit gusto ko rin pong malaman ninyo na ang inyong mga aral ang nagligtas sa akin. Nang pinahiya po kami ni Ginoong Alcantara, ang mga salita po ninyo ang lumabas sa aking bibig. Nang kailangan kong ipagtanggol si nanay, ang lakas ng loob po ninyo ang naramdaman ko sa aking puso. Nang idinisenyo ko po ang educational fund, ang karunungan po ninyo ang gumabay sa bawat desisyon. Lumapit si Mang Tonyo at inilagay ang isang kamay sa balikat ni Santiago. Nestor, hindi po tayo nagkakilala sa buhay, ngunit gusto kong malaman mo na ibinalik ng iyong anak ang aking dignidad. Nakita niya ako nang hindi ako pinapansin ng lahat, at ngayon ay magagamit ko ang aking tunay na kakayahan upang tulungan ang iba tulad ng pagtulong niya sa akin. Lumapit si Aling Rosie. May anak din po ako, Ginoong Reyes. Kasing edad po niya si Santiago nang namatay po kayo, at sa loob ng maraming taon nag-aalala po ako na ituturo ng aking trabaho bilang empleyado ng cafeteria na walang halaga ang kanyang nanay. Ngunit ipinakita po ni Santiago sa kanya na ang halaga ng isang tao ay hindi sinusukat ng kanyang trabaho kundi ng kanyang karakter. Isa-isa ang mga benepisyaryo ng fund, mga nagbagong empleyado at buong pamilya ay lumapit sa puntod. Bawat isa ay nagbahagi kung paano binago ng mga aral ni Nestor na ipinasa sa pamamagitan ni Santiago ang kanilang buhay. Isang 15 taong gulang na babae ang una sa kanyang pamilya na nakapag-aral sa kolehiyo salamat sa fund, ang nagsalita na may nanginginig na boses. Ginoong Reyes, mag-aaral po ako ng engineering dahil sinabi po sa akin ng inyong anak na ang mga babae ay kayang magtayo ng mga tulay na literal at metaporikal. Ang tatay ko po ay nagtatrabaho sa konstruksyon at hindi niya kailanman naisip na kayang idisenyo ng kanyang anak ang mga gusali na kanyang itinatayo. Ngunit ngayon po ay naiisip na niya. Salamat po sa inyo. Isang 10 taong gulang na bata na ang ina ay na-promote mula sa paglilinis tungo sa Human Resource Management ang naglagay ng isang drawing sa puntod. Dinrawing ko po ang isang superhero na kamukha ninyo, Ginoong Reyes, dahil sabi po ng nanay ko, niligtas po ninyo ang kanyang pamilya kahit pagkatapos po ninyong mamatay. At iyan po ang ginagawa ng mga superhero. Pinagmasdan ni Don Ricardo ang lahat ng may paggalang. Sa loob ng 53 taon, hinabol niya ang mga pamana batay sa mga gusali na may kanyang pangalan sa mga corporate foundation, sa mga artikulo sa magazine na nagdiriwang ng kanyang kayamanan. Ngunit walang anumang maihahambing dito. Isang lalaking namatay sa kahirapan, ngunit ang kanyang epekto ay nagpaparami ng exponentially sa pamamagitan ng mga buhay na kanyang hinawakan. Nestor, muling nagsalita si Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng damdamin na hindi niya kailanman naramdaman noon. Naiinggit ako sa iyo. Alam kong kakaiba ang mainggit sa isang patay na tao, ngunit totoo dahil mayroon kang isang bagay na hindi kailanman nabibili ng lahat ng aking pera. Isang anak na nagmamahal sa iyo ng malalim kaya't ginawa niyang isang kilusan ang iyong alaala. Isang asawa na nagpapapuri sa iyo bawat araw sa pagiging eksaktong babae na pinapalaki mo ang iyong anak upang respetuhin. Gumugol ako ng mga dekada sa pagtatayo ng mga imperyo na malilimutan pagdating ng aking kamatayan. Nagtrabaho ka ng tahimik, nagtuturo sa iyong anak ng mga simpleng aral at lumikha ka ng isang pamana na mananatili magpakailanman. Iyan ang tunay na kayamanan. Iyan ang tunay na tagumpay. Kinuha ni Santiago ang isang sobre mula sa kanyang backpack.
Tatay, may gusto po akong basahin sa inyo. Ito po ay isang sulat na sinulat ko ngunit hindi ko kailanman ipinadala dahil hindi ko alam kung saan ito ipadadala. Binuksan niya ang sobre gamit ang nanginginig na mga kamay at nagsimulang magbasa. Mahal kong tatay, 3 taon na po ang nakakaraan mula nang mawala po kayo ngunit nararamdaman ko po na hindi kailanman natapos ang ating pag-uusap. Kinakausap ko pa rin po kayo sa aking isip bawat araw. Naririnig ko pa rin po ang inyong boses kapag nahaharap ako sa mahihirap na desisyon. Nararamdaman ko pa rin po ang inyong kamay sa aking balikat kapag kailangan ko ng lakas ng loob. Gusto ko po kayong sabihan tungkol sa lahat ng nangyari tungkol sa kung paano kami pinahiya ng isang mayaman ngunit pagkatapos ay naging aming kaalyado. Tungkol sa kung paano si nanay ay mula sa paglilinis ng banyo tungo sa pamumuno ng mga programa na nagbabago ng buhay. Tungkol sa kung paano ang inyong mga aral tungkol sa mga safe ay tumulong sa akin na buksan ang saradong puso ng isang millionaire. Ngunit higit sa lahat gusto ko pong malaman ninyo na pinapatawad ko po kayo. Biglang napatingin si Aling Nena nagulat. Hindi kailanman nabanggit ni Santiago ang pangangailangan na patawarin ang kanyang ama. Pinapatawad po kita sa sobrang sipag mo, kaya minsan po ay umuuwi kayong pagod na pagod para makipaglaro. Pinapatawad po kita sa pagkuha ng mapanganib na trabaho na iyon dahil kailangan mo ng pera. Pinapatawad po kita sa pagkamatay at pag-iwan sa amin. Dumaloy ang luha sa papel na ngayon ay nagdumi sa mga salita. Alam ko pong tunog tanga na patawarin ka sa mga bagay na hindi mo kasalanan. Ngunit sa loob ng 3 taon, nagdala ako ng tahimik na galit laban sa iyo, sa pag-iwan sa amin, sa hindi pagiging mas maingat, sa hindi paglaban ng mas matindi upang manatili, ngunit naiintindihan ko na ngayon na ginawa mo ang eksaktong ginagawa mo lagi. Protektahan ang iba kahit na inilalagay ka nito sa panganib, at naiintindihan ko na itinuro mo sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman bago ka umalis. Binigyan mo ako ng mga kasangkapan upang makaligtas, upang umunlad, upang baguhin ang sakit sa layunin. Kaya pinapatawad kita at higit sa lahat pinapatawad ko ang aking sarili sa lahat ng pagkakataon na naramdaman kong hindi ako sapat nang wala ka, dahil alam ko na ngayon na ako ang eksaktong gusto mong maging ako, isang taong gumagamit ng kaalaman upang maglingkod na ipinagtatanggol ang dignidad ng iba na ginagawang responsibilidad ng edukasyon ang pag-angat ng mga komunidad. Ganap na nanginginig ang boses ni Santiago sa mga huling linya. Mahal kita tatay, at nangangako akong patuloy na ipagmamalaki ka bawat araw ng aking buhay. Hindi sa pagtatayo ng mga monumento sa iyong alaala, kundi sa pamumuhay ng mga halaga na itinuro mo sa akin ang iyong anak, magpakailanman Santiago. Ang sumunod na katahimikan ay sagrado. 200 tao ang umiiyak nang malakas na tatablan ng brutal na katapatan ng isang 12 taong gulang na bata na nagpahayag lamang ng isang sakit na maraming matatanda ang hindi makahanap ng mga salita upang ipahayag. Niyakap ni Aling Nena ang kanyang anak ng buong lakas na nagpahayag ng 3 taon ng magkasamang sakit, 3 taon ng pagiging malakas para sa isa't isa, 3 taon ng pagbabago ng trahedya sa tagumpay. Dahan-dahang lumapit si Don Ricardo at lumuhod sa harap ni Santiago. Maaari po ba akong magsalita? Tumango si Santiago, hindi makapagsalita. Nestor, kung naririnig mo ako saan ka man naroroon, gusto kong mangako sa'yo. Aalagaan ko ang iyong pamilya na parang sarili ko. Hindi dahil kailangan ko sila para sa aking pagtubos, kundi dahil binigyan nila ako ng isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon, tunay na layunin. Hindi kailanman papalitan ni Santiago ang iyong posisyon bilang ama. Walang makakagawa niyan. Ngunit kung pahihintulutan mo, gusto kong maging isang mentor, isang kaibigan, isang taong sisiguraduhin na ang iyong anak ay magkakaroon ng lahat ng pagkakataon na nararapat sa kanyang talino. Tumingin siya ng direkta kay Santiago at nangangako ako na bawat desisyon na gagawin ko sa aking kumpanya ay itatanong ko sa sarili ko, ano ang gagawin ni Nestor Reyes? Dahil nagpalaki ka ng isang anak na nakakaunawa sa pamumuno, integridad at dignidad ng tao ng higit sa sinumang executive na nakilala ko. Inabot ni Santiago ang kanyang kamay kay Don Ricardo. Sige po, ngunit may isang kondisyon. Ano? Na huwag po ninyong kailanman kalimutan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa mga safe, nasa mga buhay na hinawakan ninyo, ang mga taong itinatataas ninyo at ang pamana ng kabutihan na iniiwan ninyo. Kinamayan ni Don Ricardo ang bata, sinelyuhan ang isang pangako na alam niyang tutuparin niya hanggang sa kanyang huling hininga. Nagsimulang humukay si Mang Tonyo ng isang maliit na butas sa tabi ng puntod. Nagdagdag si Aling Rosie ng espesyal na lupa at sabay silang nagtanim ng isang puno, isang batang oak tree,
na ayon sa simbolismo na sinaliksik ni Santiago ay kumakatawan sa lakas mahabang buhay at pamana. Ang punong ito ay lalago sa susunod na 100 taon, paliwanag ni Santiago habang tumutulong ang lahat sa pagtatanim. Magbibigay ito ng lilim sa mga bisita sa hinaharap. Ang mga ugat nito ay lalalim, pananatilihin itong matatag sa panahon ng bagyo. At bawat taon na lumalaki ito ay magpapaalala sa atin na ang tunay na epekto ay hindi sinusukat sa mga buwan o taon kundi sa mga henerasyon. Nang matapos silang magtanim, lahat ay nanatili sa isang bilog sa paligid ng puntod. Kinuha ni Danny ang isang litrato na magtatala ng sandaling ito magpakailanman. 200 taon ang lahat ng edad at pinagmulan ang nagkakaisa sa sagradong katahimikan, nagpaparangal sa isang lalaki na hindi nila kailanman nakilala, ngunit ang mga aral niya ay nagpabago sa kanilang buhay. Mayroon pa po isang huling bagay, mahinang sabi ni Santiago. Kinuha niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Ang unang kasangkapan na ibinigay sa kanya ng kanyang ama nang siya ay 6 na taong gulang. Isang simpleng master key na ginamit upang turuan siya tungkol sa mga kandado. Hinawakan niya ito sandali, inaalala ang pakiramdam ng kamay ng kanyang ama na gumagabay sa kanya habang natututo siyang pihitin ang susi ng eksakto. Pagkatapos ng may matatag na kilos, inilibing niya ito sa paanan ng bagong tanim na puno upang ang mga ugat ay lumaki sa paligid nito. Paliwanag niya upang ang isang bahagi niya ay laging naririto, nagbibigay lakas sa puno na sumisimbolo sa kanyang pamana. Habang lumulubog ang araw, ipinipinta ang langit ng ginto at rosas na mga kulay. Unti-unting kumalat ang grupo, ngunit sina Don Ricardo, Aling Nena at Santiago ay nanatili sandali. Sa tingin mo po ba ay ipinagmamalaki niya, mahinang tanong ni Santiago. Niyakap siya ni Aling Nena ng mahigpit. Mahal ko ang tatay mo ay higit pa sa ipinagmamalaki siya, ay namangha, nagdiriwang at sinasabi sa iyo na patuloy na baguhin ang mundo, na patuloy na igalang ang kanyang alaala ng eksakto tulad ng ginagawa mo. At ikaw po, nanay, ayos lang po ba kayo? Tiningnan ni Aling Nena ang puntod. Pagkatapos ay ang kanyang anak, pagkatapos ay si Don Ricardo, na mula sa pagiging kanyang nagpahiya, ay naging bahagi ng kanyang piniling pamilya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, sabi niya na may boses na puno ng pagkamangha. Ako ay higit pa sa ayos. Ako ay buo. Hindi dahil nawala ang sakit kundi dahil natuto kaming gawin itong isang magandang bagay. Inilagay ni Don Ricardo ang isang kamay sa balikat ni Aling Nena at ang isa pa kay Santiago. Hindi kailanman nagtayo si Nestor Reyes ng mga gusali na may kanyang pangalan. Hindi kailanman nag-ipon ng milyon-milyong dolyar, hindi kailanman lumabas sa mga magazine na nagdiriwang ng kanyang tagumpay, ngunit nagtayo siya ng isang bagay na walang hangganang mas mahalaga. Isang pamilya na nakakaunawa na ang tunay na pamana ay sinusukat sa mga buhay na binago, hindi sa mga bank account. At salamat sa kanya, patuloy ni Don Ricardo, nanginginig ang kanyang boses sa huling emosyon. Isang lalaki na nawalan ng kanyang kaluluwa ay muling natagpuan ito. Salamat sa kanya, daan-daang pamilya ang may pag-asa. Salamat sa kanya, isang kilusan ng pagbabago ang nagbabago kung paano tinatrato ng mga kumpanya ang mga tao. Iyan ang uri ng kayamanan na hindi kailanman namamatay. Iyan ang uri ng tagumpay na lumalampas sa mga henerasyon. Iyan ang uri ng pamana na ginagawang pambihira ang isang ordinaryong tao. Habang lumalakad sila patungo sa labasan ng sementeryo, muling lumingon si Santiago sa puntod ng kanyang ama sa bagong tanim na puno sa plaka na kumikinang sa ilalim ng huling sinag ng araw. At sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng 3 taon. Ganap na kapayapaan. Hindi dahil nawala ang sakit kundi dahil natutunan niya ang huling aral na nais ituro sa kanya ng kanyang ama, na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman namamatay. Ito ay nagbabago, nagpaparami, nagiging mga aksyon na nagbabago ng mundo. At habang lumalakad si Santiago Reyes patungo sa kanyang kinabukasan, na magkahawak ang kamay ng kanyang ina at kasama ng lalaking mula sa pagiging kaaway, ay naging kaalyado, alam niya ang isang bagay ng ganap na sigurado. Mananatiling buhay ang kanyang ama, magpakailanman, hindi sa mga marmol na lapida o mamahaling monumento, kundi sa bawat buhay na binago ng Nestor Reyes Fund, sa bawat empleyado na tinrato ng may dignidad sa halip na paghamak, sa bawat bata na matututunan na ang kaalaman ay kapangyarihan at ang kabutihan ay lakas. Sa bawat millionaire na matututunan na ang tunay na kayamanan ay hindi iniipon sa mga safe, ibinabahagi ito, nagpaparami at nabubuhay magpakailanman sa mga puso na hinahawakan nito.